The Boss Husband. Credit to the author. 841 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang kalmado at nakolektang mga reaksyon ni Justin ay nag-iwan kay Murphy sa bingit ng pagkabaliw. Kung talagang nagkabanggaan sila, ang mga buto ni Justin ay madudurog sa pinong pulbos. Ang cargo truck na tumatakbo sa bilis ng kidlat ay napahinto nang makita ang masamang anyo ni Justin. Tumagal ng ilang segundo bago naintindihan ng driver ang sitwasyon. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang humakbang siya sa mga brake na may napakalaking puwersa. Skrrr! Ang frictional force sa pagitan ng mga gulong at kalsada ay napuno ng hangin ng nakabibinging ingay habang ang napakalaking sasakyan ay dumausdas patungo kay Justin. Nanatiling nakapikit si Murphy, hindi nasaksihan ang malapit ng mangyari. Samantala, casual na itinaas ni Justin ang kanyang kamay at sinalubong ang momentum ng truck. Ang nakakabalo na paghinto sa bilis ay huli na upang kumilos sa mga gulong sa likuran, habang ang likod na dulo ng truck ay bumangon sa lupa bago bumagsak pabalik. Napansin ni Justin ang nakatigil na sasakyan bago ang kanyang sarili, na nagudyok sa kanya na pumalakpak sa kasiyahan. Naglalakad siya patungo sa driver's seat, kumatok siya sa pinto at binuksan iyon. Sa loob ay isang mapatla, takot na tsuper ng truck, takot na hindi makapagsalita na naging dahilan upang mapangiti si Justin. Kailangan kong kunin ang gulong mula rito. Isipin mo ito bilang isang pagnanakaw. Sige at kunin mo iyon mula sa kumpanya ng seguro. Dapat nilang sakupin ang higit sa sapat na gastos. Ang takot na driver ay pinanood habang ang down-to-earth na estranghero ay nakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit ang tanging nasa isip niya ay kung paano nagawang ihinto ng taong ito ang napakalaking sasakyan sa ganoong kadali. Sa huli ay naging sobra na ito para sa kanya na naging dahilan ng pagka-blackout niya. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo habang kinakalagkad niya ang driver palabas ng sasakyan. Makalipas ang kalahating oras, sa pribadong suite ni Gary, isang blonde na babae ang nakahubad na ngayon sa marangyang sopa. Ang kanyang makinis na baywang ay sumasalamin sa kanyang maputi at malambot na balat. Ang kanyang matipuno ngunit kaakit-akit na pares ng mga binti ay nakasabit ng mataas sa mga balikat ni Gary. Si Gary mismo ay nagpapakasawa ng malalim sa tagpuan ng kanyang mga binti, ang pinakahuling tinanggal na G-string ay nagpakita ng kanyang nakakaakit na mga rehiyon sa ibaba. Sa bawat sulok ng silid ay may magagandang babae na may pambihirang sukat sa balat na masikip na leather suit. Ang kanilang focus ay sa pribadong palabas sa sopa. Basa ang bibig ni Gary dahil sa paglabas ng mga nakatagong likido, habang ang blonde ay nasa cloud9 mismo. Makalipas ang ilang segundo, nakita si Gary na humihingal at huminga habang inalis ang mukha sa pandiyan ng babae. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang malademonyong ngiti habang sinabi niya, "Miss Aiza, maliban sa iyong Kat-Anjay tanging maliliit na binti, lumalabas na mayroon kang ilang mabangong mga delicacy sa plato. Sa palagay ko ay wala akong ibang pagpipilian kundi ang gumugol ng mas maraming oras sa pagsasaliksik ngayong gabi." Pumadjejek ang blonde gem, si Aiza, bago sumagot sa matatas na Mandarin. Akala ko talaga hindi isa sa puso ng dakilang Mr. Gary ang mga salita ng lalaking iyon. Sino ang nakakaalam na kaya mong sumubok ng mga bagong bagay? Inilabas ni Gary ang kanyang dila at mabilis na dinilaan ang nakakatuwang hita ni Aiza. Hindi naman sa may pakialam ako sa sasabihin ng lalaking iyon, pero ikaw ang nagpabago ng isip ko. Ang totoo, hilig kong tuklasin ang mga katawan ng mga bihirang kagandahan ko. Nako, dapat ikaw ang pinakamagaling magsalita na Ginoo na nakasama ko. Higit na mas mahusay kaysa sa mga kulay abo na lalaki sa pinanggalingan ko. Gusto kita. Mapangakit na itinaas ni Aiza ang Ayla habang marahang kinikiliti ang mukha nito bago umabot sa bibig nito. Walang pag-aalinlangan na ninamnam ni Gary ang kanyang mahaba at nakakaakit na mga daliri na para bang ito ay isang napakasarap na pagkain. Mr. Gary, dagdag ni Aiza na may nakakaakit na ngiti. May isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Sige, mabilis na sagot ni Gary habang ibinalik ang sarili sa pagitan ng kanyang mga hita.
Samantala, si Aiza ay halos di nabigla sa medyo mahinang sexual na aksyon habang siya ay nagpatuloy kung magpasya kang gamitin ang pagkakakilanlan ni Murphy upang sakupin ang isang bahagi ng impluensya ng kanyang namatay na ina sa Green Dragon Society at sistematikong buwagin ang lipunan mula sa loob. Bakit sa halip ay balak mo siyang pasabugin? Napasubo si Gary ng mamasa-masa na hangin sa kanyang harapan habang ipinaliwanag niya, Green Dragon Society ay hindi katumbas ng pantay para sa atin. Hindi ibig sabihin na si Oliver ay hindi isang taong dapat bantayan. Ngunit kung tayo ay gagawa ng ating hakbang, hindi siya magiging banta. Ang tunay nating kaaway ay ang lalaking iyon na si Justin. Nag-aalinlangan si Aiza habang hinahaplos niya ang mukha ni Gary. At sino naman yon? Siya. Bueno, hindi siya ordinaryong tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay kaya epektibong napilayan ng Red Thorn Society ng Stonegate ang kanilang walang hanggang mafia na mga kalaban sa rehiyon upang angkinan ang korona. Ang CEO mismo ng Red Thorn Society na si Roslyn Lin ay hindi makokonsolida ang kanyang trono kung hindi dahil sa tulong ng handyman na si Justin. Noong araw kung kailan sinubukan ni Susie na patayin si Oliver, maaaring naramdaman niya kung ano ang malapit ng mangyari, ngunit hinding-hindi siya makakawala ng ganoon kadali kung hindi dahil sa maginhawang pakikialam ni Justin. Ang lalaking ito at ang kanyang napakalaking background ay higit na makapangyarihan kaysa sa tila. At eksakto sa kadahilan ng iyon, ang pagpatay sa kanya ay magdadala ng maraming kalamangan sa bawat paggamit natin. Tila naintindihan ni Aiza ang sitwasyon habang siya ay nakangiti ng husto. Aking mahal na Mr. Gary, ipagpalagay ko ba na pinaplano mo ring lunukan ang Green Dragon Society kasama ang Red Thorn Society? At bakit ako hindi? Kung si Justin ay tumigil na sa pag-iral, ang mga lipunang iyon ay walang iba kundi ang mga kabiguan. Kapag dumating ang araw na aalisin ko siya sa pag-iral, kasama ang lakas ng apoy ng Giant Whale Society, kasama ang suporta sa pagpapatakbo mula sa iyong panig, ang gobyerno ay hindi magagawang magpatong ng kanilang mga kamay sa amin. Stonegate at Central City ay yuyuko sa kanilang mga pinuno ng Giant Whale Society. Aba, ang sanggit mo, riktibong pang-aasar ni Aiza. Haha. Nagpakawala ng nakakatakot na ngiti si Gary. Aking minamahal na Aiza, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Giant Whale sa Zen Icon? Umiling si Aiza sa paghihintay. Noong sinaunang panahon, minsan ay may isang kilalang makata na sumulat ng The Search of Quiji at Elifing on the Brink of a New Month. May isang linya tungkol sa isang higanting balyina na nilamon ng buo ang siyam na kontinente. Ang higanting balyina na tinutukoy sa tulang ito ay isang metapora para sa mga magnanakaw. Maaaring magsalita si Aiza ng wika, ngunit nalilito siya rito. Mga magnanakaw. Hindi lang iyon. Ngumisi si Gary. Ngunit ang pinakamasama sa pinakamasama, ang lubos na sira at sira ang moralidad. Tila binibili ni Aiza ang kanyang madamdaming proklamasyon. Ikaw talaga ang buhay na sagisag ng karunungan. Hindi ko inaasahan ang isang sinaunang tula. Sa aking palagay, kung ikaw ay magiging isang magnanakaw, ikaw ang magiging pinakamatikas sa kanila. Hindi ako nakakulong sa pagiging walang iba kundi isang root na may pagnanasa sa dugo, mahal kong Aiza. Nag-aral ako ng panitikang Zen Icon para sa aking food. Hindi mo ako dapat maliitin, mahal. Magiliw siyang hinalikan ni Aiza sa labi. Kung masisiguro ng aming plano ang Central City at Stonegate sa ilalim ng aming larangan ng impluensya, sigurado akong papalakpakan ng boss ang aming tagumpay. Kapag nangyari iyon, walang alinlangan na magkakaroon si Mr. Gary at ang kanyang ama ng kanilang patas na bahagi ng mga benepisyo, sigurado ako. Binigyan ni Gary ng mahigpit na yakap ang blunt na dilag habang isinubsob niya ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang nakakaakit na mga suso. You little vixen. Pero masisiguro ko ang mga benepisyo mo pagkatapos kitang kainin ng buo. Nang walang intensyon na gumugol ng mas maraming oras sa mga foreplay, pinilit niya si Aiza sa sopa na may mataas na pag-asa sa susunod na mangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakabinging busina ang tumusok sa mirage ng kanilang sexual na tensyon. Isang napakalaking cargo truck ng kung ano ang tila lumilitaw mula sa loob ng manipis na hangin ang mabilis na dumaan sa highway, na umaandar sa busina upang alertuhan ang lahat sa kalsada ng karumaldumal na presensya nito. Damn it! Sinong bastard ito?
Inangat ni Gary ang kanyang ulo, ang kanyang galit ay walang alam na hangganan. Ngunit kaagad pagkatapos ay ang maalay na hiyawan ng mga bodyguard sa labas. Young Master! Young Master! Mukhang may emergency. Ano ito? Galit na tumalon si Gary sa sopa. Bumabagsak ba ang langit? Dugong impyerno. Hindi ang langit, ngunit ang gusali. Anong pinagsasabi mo? Nalito si Gary sa sagot ng mga alipors. Iniwan ang eretismo sa silid, inutusan niya silang pumasok. Pumasok kayo at magpaliwanag kayo. Ang mga bodyguard ay nagmamadaling pumasok sa silid at sumuko. Sir, ang gulo dyan. Nakalabas na lahat ng taga-ballroom. May isang panatiko sa likod ng mga gulong ng isang napakalaking cargo truck na dumiretso sa club namin. Kahit nasa radius ng building namin, hindi siya babagal. Isang cargo truck. Nababalisa si Gary habang inagaw niya ang kanyang damit sa lupa. Himiwan ng ilang mga tao na itigil ang kalokohan na iyon. Gusto kong makita kung sino ang may ganoong mga bola para guluhin ang Giant Whale Society. Kung ang punong tanggapan ay mawawasak, sila ay agad na iiwan ang kanilang sarili sa isang biro. Casual na nakadamit sa kanyang tradisyonal na kasuotan, kasama ang kanyang papel na pamaypay na ginawa siyang tila magalang gaya ng dati. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang kanyang hukbo ng mga alipors kasama ang masayang grupo ng mga dilag na Russo habang nagmamadali silang bumaba sa hagdanan. Habang pababa sila patungo sa entrance hall, dalawang nakakasilaw na sinag ng matataas na sinag ang bumaril sa kanila. Beep beep. Iniwan ng nakasusuklam na mga busina ang Giant Whale Society na masakit na nakahawak sa kanilang mga palad sa kanilang mga tainga na nagngangalit at nagmumura sa driver. Napansin ni Gary ang kasuklam-suklam na Volvo truck at natulala sa mga kalokohan nito hanggang sa tumingin siya ng disenteng upuan sa driver's seat at agad na naiwang gulat na gulat. Iyan ay Justin. Paano ito? Sa kung ano ang maaaring maging perpektong senaryo, ang lalaking ito ay inilibing sa tabi ng kanyang sasakyan sa freeway na walang iba kundi isang gulanit na bangkay sa kanyang pangalan. Ngunit naroon si Justin, umaakyat sa kanya. Mabilis na napansin ni Aiza ang anomalya habang pinapahiwatig niya ang mga babaeng mababait ang pananamit sa likuran niya bago sila maingat na lumabas. Si Justin sa driver's seat ay sabay na nakatatak sa preno at accelerator, na iniwan ang cargo truck na tumili habang ito ay sumara. Nang mapansin ang kanyang pangunahing target sa entrance hallway, itinaas ni Justin ang isang daliri habang sumenyas bago siya agad na lumipat ng mga gears para umatras. Skrrr! Ang malakas na alitan sa pagitan ng mga gulong ng pagpepreno at lupa ay nag-iwan sa takot ng mga tao sa siklab ng galit. Hindi na ito pasulong, sa halip ay tumungo sa dulong bahagi ng highway. Ang pagliko ng mga pangyayari ay halos hindi nagpapahina sa mga tensyon sa Giant Whale Society dahil lahat sila ay naiwang naguguluhan. Young Master, malamang nakatakas siya. Siguro nahiya siya sa presensya ng ating dakilang Young Master. Haha! Sa tingin mo ba may lakas siya ng loob na hatakin ang isa sa atin, ang Giant Whale Society? Madudurog natin siya. Si Gary sa sandaling iyon ay nasa malalim na pagmumuni-muni bago siya nginisyan. Mga tanga. Hindi siya tumatakas, bumibilis siya sa pinakamataas na bilis. Tulad ng isang metal na hayop na may nakasisilaw na mga headlight bilang ang nakakatakot nitong mga mata, umaksyon nito sa mismong pasilyo sa pasukan ng nightclub. Mag-ingat. Isecure ang Young Master. Nahuli ang mga bodyguard at alipors. Wala sa kanilang saklaw ng trabaho na ipagsapalaran ang kanilang buhay habang nakatayo sa harap ng isang napakalaking truck ng kargamento na patungo sa kanila ng buong bilis. Ito ay isang konkretong gusali sa gitna. Kahit na nagawa niyang give-away ng kabuuan ng ground floor, paano niya inaasahan na makakalabas ito ng buhay? 842. Bumangga ang Volvo truck sa main door ng club dahilan para maghiyawan ang mga tao sa paligid. Ang baluktot na hiyawan ng metal at ang mga kalabog ng pader ay naging maaksyong eksena ng isang pelikula. Lumipad ang mga spark at durog na bato sa buong lugar. Napunit ang mga wire, nakalawit sa sasakyan at naging sanhi ng pagkamatay ng mga ilaw habang sumasayaw ang mga spark sa mga cable. Ang Volvo ay hindi tumigil doon. Nagpatuloy ito sa paglipat sa main door at papunta sa dance floor. Hindi na naayos ang katawan nito nang madulash ito sa dance floor.
Pagkatapos ng isang nakabibinging crash, ang dance floor ay isa lamang mountain ng mga durog na bato at skid marks. Nasira ang lahat maliban sa mga bombilya na halos hindi nakasabit ng sinulid. Pati ang mamahaling mga haligi ay dinurog. Ngunit hindi doon natapos ang pag-atake. Sa sandaling bumagsak ang truck sa lupa, ang mga electric spark ay tumama sa tangke ng langis. Sa susunod na segundo, ang kotse ay sumabog sa isang haligi ng apoy. Boom! Napuno ng itim na usok ang hangin na tinatakpan ang buong dance floor ng makapal na itim na ulap. Ang pagsabog na ito ang huling pako sa kabaong para sa nightclub. Wala pang isang minuto nangyari ang lahat. Si Gary ay hinayla ng mga gwardya habang nasaksihan niya ang buong pangyayari na may tulala na ekspresyon. Nang maramdaman niya ang nakakapasong init sa kanyang mukha ay agad siyang napabalik sa dati. Justin! Papatayin kita! Nagpalitan ng tingin ang mga guard sa paligid. Hindi nila inaasahan na si Justin o sino man sa bagay na iyon ang may kakayahang gawin ito. Lihim silang humanga sa kanyang kakayahang harapin ang kamatayan ng direkta dahil ito ay karaniwang isang hiling na kamatayan. Ngunit nagawa niyang ipahiya ang Giant Whale Society. Ang punong tanggapan ay ibinaba ng isang lalaking may truck. Kung ang mga tao ay nahuli ng hangin ng insidenteng ito, hindi na maririnig ng Giant Whale Society ang katapusan nito. Sir, malamang namatay siya sa apoy. Hinikayat siya ng isang gwardya. Mahigpit na kumapit si Gary sa kanyang pamaypay nang nanginginig ang mga kamay. Ano ba? Bakit hindi siya napatay sa pagsabog? Kung hindi siya namatay, nasaan si Murphy? Natarante rin ang lahat. Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol dito. Si Aiza ay pumasok at itinuro ang nagliliyab na apoy. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang nakatingin. Nakita nila ang isang lalaki na lumalabas sa naglalagablab na apoy na parang wala lang. Ang apoy ay nagliwanag sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang masamang ngiti. Justin! Tumili si Gary na parang may multo. Iniunat ni Justin ang kanyang katawan at naglakad patungo sa kanila habang iniikot ang kanyang ulo. Siya ay tila ganap na hindi nasaktan. Paumanhin na binaygo kita ngunit malayo ako sa patay tulad ng nakikita mo. Humajejek si Justin. Ang lahat ay napaatras ng ilang hakbang ng walang kamalay-malay dahil ang katotohanan si Justin ay buhay pa sa ilalim ng apoy na iyon ay napakahirap tiisin. Mas mabuti para sa akin na buhay ka pa. Umirap Gary at iwinagayway ang kanyang braso. Lahat ay umatake. Magbibigay ako ng $1,000,000 na pabuya sa sinumang magtagumpay sa pagpatay sa kanya. Namula ang mga mata ng mga gwardya sa tunog ng pera habang umaarangkada sila na parang isang grupo ng mga gutom na lobo. Humakbang pasulong si Justin at itinulak ang kanyang mga kamay sa dibdib ng isang matipunong lalaki. Lumabas ang kanang kamay niya sa likod ng maskuladong lalaki na sinundan ng kakaibang tunog. Isang pulang pusong tumitibok ang nasa kanyang kamay at sa sumunod na segundo, naikuyom niya ang kanyang kamao at dinurog ito sa mga piraso. Nalaglag ang puso ng lahat nang makita iyon. Ang ilan sa mga batang babae ay nahimatay pagkatapos ng pagsusuka. Ang mga nagnanais na mamatay ako ay mamamatay sa aking mga kamay. Ngumisi si Justin. Nanginig ang mga guard nang makita ang mukha niya. Anong ginagawa niyo? Isang tao lang. Paano kayo hindi mananalo kung marami kayong laban sa isa sa kanya? Bibigyan ko ng $2,000,000 ang pumatay sa kanya. $2,000,000. Galit na galit si Gary. Ang kapangyarihan ng pera ay hindi maisip. Itinulak ng mga lalaki ng Giant Whale Society ang kanilang mga takot at inatake si Justin nang marinig nila ang premyo na naghihintay sa kanila sa kabilang panig. Ang kanilang mga kamao ay pumutol sa hangin at dahil lahat sila ay lubos na sinanay na underworld boxers. Marunong silang pumatay ngunit hindi sanay sa mga pamamaraan. Kung kalaban nila ang isang normal na tao, baka nanalo sila. Ngunit hindi sila tugma sa isang bihasang mamamatay tao tulad ni Justin. Hindi nagabala si Justin na gamitin ang kanyang cultivation dahil napakaraming tao at hindi kapantay ang mga lalaki para sa kanya. Ang pagpapalabas dito ay magdudulot lamang ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Dagdag pa, kailan ang huling pagkakataon na nasiyahan siya sa isang mahusay na pakikipaglaban sa kanyang mga kamao. Umusad ang palad niya at tinadtad ang baywang ng kung sino. Pop!
Sa isang basag, ang lalaki ay nahati sa dalawang bahagi. Ang kanyang mga panloob na organo ay bumagsak sa lupa habang ang dugo ay umagos, na nagmentsa sa mukha at katawan ni Justin. Ang kanyang puting kamisete ay pula na ngayon. Kasabay nito, tatlong lalaki ang nakatutok sa katawan ni Justin na may intensyon na aipin siya pababa. Ngunit bago nila maipagdiwang ang kanilang tagumpay, napagtanto nila na nanatiling tahimik si Justin. Normally kung may matamaan, babagsak. Ngunit parang hinampes ng banayad na simoy ng hangin ang katawan ni Justin. Sinipilyo ni Justin ang kanyang kamiseta at sumimangot. "Oy! Sira ang damit ko sa Versace. Pinili ito ng asawa ko para sa akin, alam mo ba?" Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang sinasabi niya iyon na nakatutok sa pinakamalapit na target. Ang mga hiyawan ay narinig sa lahat ng dako. "Sir, baliw tong lalaking to. Malinaw na hindi namin siya kapares." Isang gwardya ang nagpahayag ng kanyang iniisip, puno ng kaba ang kanyang boses. Nagdilim ang mukha ni Gary habang inuutusan sila ng garal na boses, "Kumuha kayo ng sandata. Hindi ako naniniwalang makakaligtas siya sa ulan ng mga bala." Humajejek si Aiza sa kanyang tabi. "Hindi na kailangan gawin ito. Hiniling ko na sa aking mga babae na gawin ito." Sa likod ng nightclub, mahigit 10 batang babae ang nakita na may hawak na Russian light machine gun. Nakasuot sila ng leather outfits at nakasuot ng protective eyewear. Ang dami ng pamatay na hangarin na nagmumula sa kanila ay mas matindi kaysa sa mga lalaking nauna sa kanila. "Miss Aiza, napaka-maalalahanin mo." Tumawa ng masama si Gary. Humajejek ang blonde na babae. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali kung nagawa niya makalayo mula sa dalawang pagsabog, kaya kailangan nating maghanda para sa pinakamasama. Ngunit, mahal kong Gary, hindi ba ang pag-uutaw sa iyong mga nasasakupan na umatras ay makakapigil sa akin na saktan sila? Walang saysay na panatilihin ang mga ito kapag lahat sila ay walang silbi, malupit na sabi ni Gary. Lalong napahajejek si Aiza ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin habang nagsasalita siya sa wikang Ruso. "Patayin ang lahat." Hinailan nila ang gatilyo sa ilalim ng kanyang utos. Bang! 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 Ang mga lalaki ay nahuli lahat sa crossfire. Namatay silang lahat sa kawalan ng paniniwala, pinatay ng sarili nilang mga tao. Ngunit si Justin ay nawala sa kanila. Nagpakita siya sa likod ng mga babae sa isang kisap mata. "Mag-ingat ka." Napamtong hininga si Aiza. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Hinawakan ni Justin ang isa sa leeg ng babae at hinayla ito. Crack! Namatay siya nang matanggal ang ulo niya sa spinal cord. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng mukha niya sa kamatayan. Nanatiling walang emosyon si Justin sa lahat ng ito. Pakiramdam niya ay nag-aalis siya ng mga damo sa kanyang damuhan, hindi pinapansin ang lahat ng putok ng baril habang nagte-teleport siya, pinapatay ang mga babae ng paisa-isa. Sumuko sila sa baril at umatake gamit ang mga rivet na guwantes nang mapansin nilang hindi gumagana ang mga baril. Bagamat mas mabilis sila kaysa sa mga normal na lalaki, napakabagal pa rin ito para kay Justin, agad na pinatay. Naglakad si Justin patungo kina Aiza at Gary pagkatapos mamatay ang huling batang babae. Hindi nila inaasahan na makakakita sila ng nakakatakot na eksenang ganito habang pinapanood nila si Justin na manhid, puno ng takot ang kanilang mukha. Huwag lumapit." Si Gary ay sumigaw at umatras nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang natitirang mga lalaki ay hindi nang ahas na sumulong. Napangiti si Aiza pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. "Guwapo, ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Pero sa tingin ko mas mabuti kung iwan mo kami kahit na mali ang pagkabasa namin sa sitwasyon. O baka pagsisihan mo." 843. Tumingin si Justin, walang interes, sa kabila ng kanyang pagiging isang kagandahan. Nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga kababaihan sa ibang bansa, pabayaan ang mga western beauties tulad nina Jane at Catherine. Hindi siya katugma sa kanila. Dagdag pa, isang tingin lang ang kinailangan niya para mapagtanto niyang namuhay siya sa isang magulo na pamumuhay.
Tanging isang hanggal na tao tulad ni Gary ang patretuhan siya bilang isang kayamanan. Kung mabaygo kang kumbansihin ako, mas masahol pa ang kahihinatnin mo kaysa sa iyong mga nasasakupan, walang emosyong sabi ni Justin. Napangiti si Aiza. Sigurado akong nailigtas mo si Murphy mula sa pagsabog kung nagawa mong makaahon dito. Hindi ba ito magiging isang ligaw na paghabol sa iyo kung namatay siya ng ganoon kaga dahil nanggaling ka sa Stonegate? Anong sinasabi mo? Kumunat ang noo ni Justin. Alam mo, ginagawa niya ito sa aking subordinate bago siya umalis, hindi ba? Nagmumungkahi na komandat si Aiza. May hinala si Justin. Humajejek si Aiza. Maaaring maganda ang aking nasasakupan, ngunit ang kanyang mga labi ay nagsasalita ng kamatayan. Naunawaan na ni Justin ang kanyang mga salita ngayon. Nilagyan mo siya ng gamot. Damn it. Ininom nila si Murphy sa pamamagitan ng katawan ng tao. Hindi. Umiling si Aiza. Sa teknikal, ito ang aming bagong genetic na armas at siya ang aming unang eksperimentong paksa. Nagdilim ang mukha ni Justin, narinig niya ang terminong genetic weapon. Tanging mga baliw na siyentipiko at underworld laboratories lamang ang gagawa ng mga armas na tulad nito dahil pinagbawalan sila. Ang mga sandata na ito ay nilikha upang salakayin ang mga jinn. Bagamat hindi ito maaaring magdulot ng maraming pisikal na pinsala, maaari itong maging sanhi ng pagkawala ng mga kakayahan sa reproduktibo ng mga biktima. Mawawalan sila ng kakayahang magpagaling. Ang masama pa, ang mga biktima ay mamamatay kung ang kanilang mga selula ay hindi sumailalim sa mitosis. Ang mga high-tech na armas na tulad nito ay sa hinaharap. Kahit na ang mga advanced na bansa tulad ng USA at Germany ay hindi nang ahas na gumawa ng mga armas tulad nito dahil anumang pagkakamali ay haantong sa pagkawasak ng bansa. Kung talagang nakikisali siya sa teritoryong ito ng underworld, ang kanyang background ay maaaring hindi kasing simple ng tila. Hindi mag-aalala si Justin kung ito ay isang ordinaryong lason dahil maaari niya lamang itong itulak palabas gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture. Ang isang karaniwang tao na tulad niya ay walang posisyon upang harapin ang genetic na pinsala. Mangangailangan ng tulong mula sa mga propesyonal. Isang tagumpay ng ngiti ang ipinakita ni Aiza nang makita niya ang madilim na ekspresyon ni Justin. Mukhang pamilyar ka dito. Dapat alam mo na hindi ito magagamot sa ospital. Kung hindi mo mahanap ang tiyak na genetic code, mamamatay siya. Kung gusto mo siyang mabuhay, mas mabuting mag-ingat ka sa pipiliin mong gawin. Matagumpay na humakbang pasulong si Gary nang makitang nakontrol ni Aiza si Justin. Justin, alam kong hindi ka ordinaryong tao. Ngunit ang ating Giant Whale Society at ang organisasyong kinabibilangan ni Aiza ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Kung pumayag kang umalis, walang masamang gagawin. Ipapadala ko pa sa iyo ang antidote para gumaling si Murphy. Pagkatapos ay gagawa tayo ng sarili nating paraan ng hindi nababagabag, paano iyon? Ngumisi si Justin. So pinaplano mong kontrolin ang pipeng batang iyon. Hindi ko itinatanggi iyon dahil naisip mo. Tama, gusto ko nga siyang gamitin pero siya mismo ang nagpakita, sabi ni Gary. Ikaw bastard. Papatayin kita. Isang malakas na dagandong ang nanggaling sa malapit na eskinita. Lumabas si Murphy mula sa pagtatago habang tumatakbong puno ng galit. Inihagis niya ang kanyang kamao pasulong, mismo kay Gary. Pinahinti siya ni Justin sa isang madilim na sulok para hindi siya mapahamak. Hindi na niya napigilan ang sarili nang marinig na gusto siyang gawing puppet ni Gary. Maaaring hindi isang bihasang manlalaban si Gary ngunit hindi siya ganap na walang magawa. Ngumisi siya habang iniiwasan ang pag-atake ni Murphy. Murphy, hindi ka mabubuhay kahit napatayin mo ako. Natigilan si Murphy sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig siya habang hinawakan ang kanyang dibdib bago tinanong si Justin, bro-in-law, nagsisinungaling sila di ba? Hinalikan ko lang ang babae, at okay na ang pakiramdam ko ngayon. Kinaladkad siya ni Justin. Huwag kang tumama sa hindi mo mapupuntahan, nakakahiya ka sa akin. Nadama ni Murphy na mali. Grabe naman, paano mo nasasabing nahihiya ako kapag may nagtangkang gumamit sa akin?
Napagtanto mo ba sa wakas kung gaano kakatanga? Tinanguan ni Murphy ang kanyang ulo habang patuloy na nakatitig kay Gary. Nag-isip sandali si Justin at sinabing, maghanda ka ng kotse para sa akin, binomboang sa akin. Matagumpay na ngumiti sina Gary at Aiza nang marinig nila siya. Walang problema. Walang problema. May naglabas ng Audi R8. Si Gary ay bukas palad sa pagbibigay sa kanya ng kotse na nagkakahalaga ng $2 milyong. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay. Naiinis ako sa mga sasakyang iyon, bigyan mo ako ng mas mataas na ground clearance. Nagulat si Gary. Hindi niya inaasahan na si Justin ay may mga kahilingan para sa isang kotse ngunit sinamahan niya ito pagkatapos ay ibigay ang BMW X6 kay Mr. Gibson, ang pinakabago. Para sa anak ng pinuno ng isang grupo ng smuggling, ang $1 milyong na kotse ay walang halaga sa kanya. Ang pagpupuslit nito sa bansa ay aabot lamang sa kanya ng ilang daang libo. Si Murphy ay lubos na nalilito. Bro-in-law, bakit tayo aalis? Tapusin mo na sila. Okay lang talaga ako, nagsisinungaling sila. Pumadjejek si Aiza. Idiotic boy, kung talagang naniniwala kang nagsisinungaling kami, paano ka pa namin makokontrol kapag nakabalik ka na sa Green Dragon Society? Akala mo ba susundan ka namin doon? Bumagsak ang puso ni Murphy habang namutla siya sa mga sinabi nito. Nagpatuloy si Aiza, huwag kang mag-alala, magiging maayos ka sa ngayon. Ngunit kung hindi ka makakatanggap ng tamang paggamot sa loob ng 3 araw, mamamatay ka. Gamaan ang pakiramdam ni Murphy nang marinig niya iyon ngunit pinagpawisan pa rin siya. Walang sinabi si Justin at hinaila si Murphy sa kotse nang ihatid ng mga gwardyang bagong BMW X6. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Gary at Aiza nang makita nilang tinutupad ni Justin ang deal. Ini-start ni Justin ang makina at mabagal na pinaandar palabas. Lumingon siya at tinanong si Murphy, anak, gusto mo bang patayin si Gary? Matigas na tumango si Murphy. Oo. Pero bayaw, mamamatay daw ako nang walang panlunas. Naniniwala ka ba sa akin? Tanong muli ni Justin. Patuloy na tumango si Murphy. Oo naman. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ako. Sige, sapat na iyon para sa akin. Si Justin ay humakbang sa preno at pinaikot ang sasakyan ng 180 degree na may tumitili na mga gulong. Ang mga natatanging detalye ng imported na BMW X6 ay naging napakadaling pabilisin ang kotse hanggang sa 100 kilometro bawat oras sa loob lamang ng ilang segundo. Inapakan ni Justin ang pedal ng gas at umandar ang sasakyan, dumiretso pabalik sa nightclub. Halos hindi makapag-react sina Gary at Aiza habang papalapit sa kanila ang sasakyan. Ang sigaw ay hindi nanggaling sa Giant Whale Society kundi kay Murphy sa halip. Pinaikot ni Justin ang sasakyan para patayin si Gary. Ang mahabang damit ni Gary ay naging hadlang sa kanyang pagtakas habang sinusubukan niyang tumakbo. Naitapon ang kanyang pamaypay ngunit hindi na siya nakalayo nang dumating ang sasakyan sa likuran niya. Hindi. Ang sasakyan ay dumaan sa kanya habang siya ay nahulog sa lupa, takot na takot. Ngunit ang X6 ay tumalikod muli ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa tapos si Justin habang tinapakan niyang muli ang pedal ng gas, dumiretso sa Gary. Isang nakakabinging sigaw ang narinig habang ang mga gulong ay dumaan sa kanyang mga binti. Namutla ang lahat sa sigaw, hindi maintindihan kung bakit nagpa siya si Justin na bumalik. Ngunit sila ay ganap na sigurado sa isang bagay. Partikular na humiling si Justin para sa isang kotse na may mas mataas na clearance hindi dahil sa sakit siya sa isa pang kotse, ngunit gusto niya ang isa na makasagasa sa mga tao. Hindi tumigil doon si Justin. Tumalikod siya at nasagasaan muli ang mga binti ni Gary. Si Gary ay nasa sobrang paghihirap ngunit hindi siya mawala ng malay. Damaloy ang dugo mula sa kanyang mga binti na parang ilog sa kalsada. Si Murphy ay natulala, hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing bisyo ni Justin kahit na siya ay lumaki sa underworld. Hindi tinatrato ni Justin si Gary na parang tao. Halos maiihi si Murphy nang maalala niyang may pares ng paa sa ilalim ng kotse. Sa wakas, nasiyahan si Justin matapos lapikan ang mga binti ni Gary sa ikapitong pagkakataon.
Tumuntong siya sa pahinga at sinabihan si Murphy habang nakangiti, "Halika, lumabas ka sa sasakyan para matupad ko ang iyong hiling." 844. Walang ano-ano na tumango si Murphy sa kanyang ulo, hindi makapag-isip ng maayos habang sinunod niya ang utos ni Justin. Kinuha ni Justin ang isang light machine gun mula sa lupa pagkalabas ng sasakyan. Tinitimbang niya ito sa kanyang mga kamay at lumakad patungo kay Gary matapos matiyak na may mga bala itong nakakarga sa loob nito. Walang laman at hangkag ang mukha ni Gary na may dugo. Bagamat nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi gumalaw ang kanyang mga bantay upang tulungan siya. Hindi man lang sila naglakas loob na tumakas. Hindi dahil sa duwag sila, dahil alam nilang hindi tao ang kalaban nila. Nagtago si Aiza sa likod nila, naghahanap ng pagkakataong makatakas. Ang pagkamatay ng kanyang nasasakupan at ang pagkawasak ng punong tanggapan ng Giant Whale Society ay hindi maganda para sa kanya. Sila na lang ang naiwan sa kalsada. Lahat ng iba ay tumakas mula sa pinangyarihan. Maging ang mga pulis ay nag-aatubili at nag-aalangan na makialam dahil alam nilang ito ang teritoryo ng Giant Whale Society. Kaya hindi na lang nakatakas si Aiza sa pamamagitan ng pagsasama sa karamihan. Alam ni Justin kung ano ang binabalak niyang gawin ngunit hindi siya naabala nito. Inihagis niya ang light machine gun kay Murphy. Nasalo ni Murphy ang baril sa pagkalito. Alam mo ba kung paano gamitin ito? Oo, nauutol na sabi ni Murphy. Tumangaw si Justin at itinuro si Gary na humihingal. Ito ng kanyang ulo at ang kanyang ulo lamang. Ilabas ang lahat ng natitirang bala. Ano? Sumigaw si Murphy. Pero kuya-in-law, halos patay na siya. Hindi nang ahas si Murphy na tumingin kay Gary. Kahit na alam niyang si Gary ay isang masamang tao, ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay nagmukhang mas masahol pa sa isang pulubi. Masakit isipin. Ang mga mata ni Gary ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot. Ngumisi si Justin. Di ba sabi mo gusto mong talunin ang tatay mo? Nagawa ng papa mo na patayin ang nanay mo. Nandito ka na may hawak na baril sa kamay mo at nasa paanan mo ang kaaway mo at hindi mo kaya. Huwag kang mag-abala sa paghihiganti sa nanay mo. Natahimik si Murphy sa kanyang mga sinabi. Makalipas ang ilang segundo, huminga siya ng malalim at tumingin kay Gary. Itinaas niya ang baril, itinutok sa kanya, at hinayla ang gatilyo. Lahat ay nakaramdam ng takot na namumuo sa kanilang dibdib habang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa kalye. Ang takot na ito ay hindi nakatutok sa mga putok ng baril ni Murphy kundi kay Justin dahil sa kanyang kawalang interes. Walang maramdaman si Murphy habang pinagmamasdan niya ang pagbuka ng bungo mula sa mga bala. Tumalsik ang dugo at utak. Nakita pa ni Murphy ang mga piraso ng buto na nagsimulang lumipad palabas. Si Murphy ay nagsimulang umiyak nang hindi mapigilan habang nagbashoot. Sa sandaling maubos ang mga bala, itinapon niya ang baril at samuka habang nakatalikod kay Justin. Lumapit si Justin at walang emosyong tinapik ang kanyang likod nang matapos si Murphy sa pagsusuka. Mabuti pa ang pakiramdam. Tumayo si Murphy at tumango. Postahan, mas mabuti. Ngumiti si Justin. Gusto mo pa bang patayin ang iyong ama? Nanginig si Murphy at umiling. Bakit? Mahina akong tanong ni Justin. Lumunok si Murphy at sumagot sa mahinang boses, hindi ko kaya. Masyado pa akong mahina. Mukhang may pag-asa ka pa. Pinulupot ni Justin ang kanyang mga braso sa leeg ni Murphy at mariing sinabi, isa ang dapat mong tandaan. Ang underworld ay hindi palaruan para maglaro ka ng gangster. Hindi droga ang kinatatakutan ng karamihan. Ito ay ang mga dehumanizing na gawain na kailangang gawin araw-araw. Ang iyong ama ay hindi isang mabuting tao ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mapatay ka sa mga tao. Huwag mo siyang tanungin dahil nasa underworld siya, ito ay kapareho ng pagtatanong sa sarili mong pamilya. Ang kailangan mo lang alalahanin ay kung sino ang nag-aalaga sa iyo at kung sino ang hindi. Kung ayaw mong mapatay tulad niya, matuto mula sa iyong ama at itigil ang pagpapanggap na alam mo ang lahat. Wala kang protection ng Green Dragon Society. Tumangala si Murphy at nanginginig nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Justin. Bro-in-law,
isa kang demonyo. Ha! Ngumisi si Justin. Yung mga nagsabi niyan dati ay namatay sa kamay ko. Pero bibigyan kita ng pass dahil sa kapatid mo. Hindi mapigilan ni Murphy na mapangiti. Medyo lumaki daw siya dahil sa pangyayaring ito. Tinapik ni Justin ang kanyang balikat at hinaila siya papasok sa kotse, senyales na oras na para bumalik. Tanong ni Murphy nang makasakay sila sa sasakyan, brother-in-law, paano si Aiza? Papalayain mo ba siya? Mas interesado ako sa kanyang organisasyon. Ang mga genetic na armas ay hindi ginawa para sa kasiyahan, sila ay binuo ng may layunin. Ang Giant Whale Society ay maaaring naging isang sangla nila. Hindi sila dapat natutuwa sa akin na sirain ito. Hindi ba't mas mabuti para sa kanya na maghatid ng balita sa kanila pagkatapos? Sabi ni Justin. Nag-aalala pa rin si Murphy tungkol sa ibang bagay. Bro-in-law, paano ang genetic mutation sa aking katawan? Ini-start ni Justin ang makina at tinapakan ang pedal ng gas habang sinasabi, may makakagamot sa iyo. Tsaka may 3 araw ka pa kaya ano ang kinakatakutan mo? Nalitaw si Murphy ngunit nagpasya siyang huwag nang mag-usisa pa dahil hindi kailanman nagsinungaling sa kanya si Justin. Halos hating gabi na nang makarating sila sa Stonegate. Dinial ni Justin ang numero ng telepono ni Jane at tinanong kung maaari siyang pumunta sa laboratorio pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol sa genetic na armas na nahawa sa katawan ni Murphy. Si Jane ay likas na sensitibo sa paksa ng genetic weapons dahil ito ay isang nangungunang larangan sa agham. Likas na interesado rito ang isang genius scientist na tulad niya at dahil si Justin ang nagtanong, umalis agad siya papuntang laboratorio. Nang dinala ni Justin si Murphy sa laboratorio, naghihintay na si Jane sa kanila doon na nakalabcoat at nakaglasses. Bagamat siya ay isang kilalang lecturer, hindi siya nagkaroon ng maraming oras upang makisawsaw sa larangan ng pananaliksik. Ang pinakadakilang katangian niya ay ang kanyang kahusayan kaya wala siyang problema sa kanyang paningin. Nakasuot lang siya ng salamin para magmukhang mas matalino. Si Murphy ay natulala sa kanyang kagandahan, tahimik na nag-aalala para sa kanyang kapatid. Dear Justin, alam mo talaga kung paano ako abalahin. 2 araw pa lang ako dito at mayroon ng interesting research subject para sa akin. Nagbiro si Jane, hindi nagulat sa dugo ni Justin. Sumagot si Justin, sana ay hindi ito makagambala sa iyong trabaho para kay Yellow, baka patayin ako ni Marian sa kanyang mga titig. Imposible iyon. Pilyong tawa ni Jane. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Naisip ko na kung paano i-synthesize ang bagong material pagkatapos tingnan ang data. Tanging ang mga pipi kong estudyante lang ang nangangailangan ng napakaraming pera para lang makapag-synthesize ng sample. Makakapagbigay ako ng mas magandang paraan sa tuwing pipiliin ko. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo dahil ayaw kong pretuhin ako bilang isang trade item ni Catherine at ng Rothschild. Ngumiti ng mapait si Justin. Alam ko. Kahit na hindi ko masyadong pinapansin, ang pagdating mo ang pinagmumula ng ilang isyo sa aking tahanan. Uya, speaking of Boss Lysander. Tumingin si Jane sa kanya ng malungkot. She was so pissed at you that her aura was scared everyone in the hall. I've never met someone as cold as her. No one dared to approach her during the event. Honestly, it was my first time think of her as a challenging wife. Kinilig si Justin sa naisip nito. Ha! I'll stay out of her way hanggat kaya ko. Kunin mo ang blood sample niya para maiuwi ko siya, lahat ng miyembro ng pamilya niya ay nasa kaso ko. Hindi na nagsalita si Jane at dinala si Justin sa laboratorio. Medyo hectic para sa kanya dahil kailangan niyang gawin ang lahat sa kanyang sarili. Biglang tanong ni Jane nang siya ay naghahanda, ang mga genetic na toxin ay hindi tulad ng anumang ordinaryong lason. Baka hindi ako magtagumpay sa pagsusuri at pag-crack ng code, lalo pa sa paggawa ng antidote. Ayos ka ba na hayaan akong gawin ito sa loob ng 3 araw? Paano kung mabaigo ako? Sumandal si Justin sa pinto at nagkibit balikat. Wala lang, naniniwala ako sa iyo tulad ng paniniwala mo na matutulungan kita. Natigilan si Jane saglit. Inangat niya ang kanyang ulo at tumango kay Justin.
Matapos kolektahin ang sample ng dugo ni Murphy sa isang esterilisadong silid, sinenyasan sila ni Jane na umalis. Nalito si Murphy dahil kinukuha lang niya ang kanyang sample ng dugo. Bro-in-law, yun ba? Gusto mong mag-overnight? Tiningnan ni Justin ang oras. Malapit na mag-2 o'clock. Mabilis na umiling si Murphy. Hindi ako mamamatay, di ba? Paano ko malalaman? Walang pakialam na sagot ni Justin. Napabuntong hininga si Murphy habang umiiyak. Bro-in-law, pinaglalaroan mo ba ako? Ano ang ingay? Matagal ka ng patay kung hindi dahil sa akin. Itatapon kita sa ilog at ipapakain sa isda kung sasabihin mo sa iyong pamilya ang tungkol sa lason. Walang awa na hinampes ni Justin ang kanyang ulo. 845. Si Murphy ay maaaring isang masakit na talunan, ngunit alam niya na pagdating sa pagtatanim ng takot, ilalagay pa ng kanyang bayaw ang pinakamasamang terorista sa kahihiyan. Makalipas ang mahigit 20 minuto, dumating si Murphy sa ilalim ng escort ni Justin sa magarbong beachside villa na binili kamakailan ni Oliver. Mabilis na napansin ng mga miyembro ng Green Dragon Society ang pagbabalik ni Justin at dali-dali silang nagpunta upang iulat ito. Hindi nagtagal, si Melinda kasama ang kanyang ina ay lumabas sa pintuan. Kahit na hindi niya kamag-anak ang babaeng tinawag niyang mom, at ang isa ay half-sister lang niya, anak at kapatid pa rin siya ng dalawa. Siya ay bahagi ng kanilang pamilya gayunpaman. Nang mapansin si Murphy na may bahid ng dugo, napasigaw si Mrs. Brown sa takot kahit na napagtanto na ito ay dugo ng ibang tao. Pagkatapos ay buong pagmamahal niyang hinawakan si Murphy sa tainga. Hindi ba't sinabi ko na sayo na huwag kang makialam sa Giant Whale Society? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ang iyong munting bastos? Kung hindi dahil sa kakayahan ng bayaw mo, baka kailangan pa naming magpaalam ng tatay mo sa anak namin bago ang isa't isa. Isipin mo kung ano ang gusto ng nanay mo para sa iyo. Luha-luha si Melinda sa sulok kung saan siya nakatayo, pinipigilan ang pagnanasang sampelan ng kanyang kapatid ng nakakuloko. Nakatitig si Murphy kay Justin, umaasang lalapit siya sa kanyang pagtatanggol. Tumikim si Justin bago siya nagsabi, "Oh come on mother-law, Murphy proves to just capable as me." Nang matagpuan ko siya, gamulong-gulong siya sa mga kumot kasama ang isang Russian babe. Anong lalaki? Ano? Tumaas ng isang octave ang tono ni Mrs. Brown. Ikaw. How dare you mess around behind my back? You were never the brightest student but I didn't expect you to do such mass things. Hindi mo ba nakita ang sarili mo na isang disenteng babae? Baka nagkaroon siya ng AIDS at hindi mo alam. Ang galit ni Mrs. Brown ay sumabog hanggang sa pumutok ang kanyang boses habang hinahampas niya ang kanyang puwitan. Pinagmamasdan ng matiyagang babae bago ang kanyang sarili na sumisigaw at sumisigaw sa kanyang sarili, sinulyapan niya si Justin. Dapat alam ko na ang wanker na ito ay hindi mag-abala na tulungan ako, ngunit ang lakas ng loob mong saksakin ako sa likod. Tandang pananong. Naisip ni Murphy. Samantala, si Melinda ay kasing pula ng kamatis habang tinitigan niya ng mata si Justin. Bakit kailangan mong sabihin ang lahat ng iyon sa harap ng aking ina? Hindi na siya bata. Lalaki na siya. Casual itong tinalikuran ni Justin. Pagkatapos ng lahat, nawala ang kanyang virginity na mas bata kay Lee Murphy kasama ang 17 sa tropical na rainforest. Sa kalaunan, ang kaguluhan ay natapos, at ang lahat ay bumalik sa kanyang tahimik na paraan. Pumasok ang grupo sa bahay. Sa loob, maliwanag ang ilaw sa sala. Kahit na ilang oras na lang bago magbukang liwayway, ang pagkabalisa at adrenaline ay nagpapanatili ng gising sa mga nakatira sa bahay. Si Oliver ay nakaupo sa sopa na nakasuot ng silk pajama. Sa tabi niya ay isang metal stand na may nakakabit na IV drip pack. Ito ay ang lahat ng resulta ng maliit na ekskursyon ni Murphy palayo sa bahay, kung saan ang kanyang mga taon ng malalang sakit ay agad na nagdulot sa kanya ng biglaang pinsala. Pagkatapos lamang ng hating gabi ay bumuti na ang kanyang kapakanan. Si Oliver ay nabigla sa pagiging komplikado ng kanyang mga damdamin. Tignan mo ang ginawa mo. Dahil sa'yo nagkasakit si tatay. Kailan ka ba tatanda? Si Melinda ay tapos ng patahimikin.
Palihim na sinilip ni Murphy ang kanyang ama. Nang mapansin na si Oliver ay tahimik na hinuhusgahan siya, mas lalo pang lumuhad ang kanyang ulo. Ngunit sa sulyap na iyon, nagawa niyang tingnan ang maputlang anyo ni Oliver, putik-putok na mga labi, mga tagpi ng puting buhok sa kanyang ulo, kasama ang walang buhay na bote ng IV na nakasabit sa taas ng metal stand. Isang araw lang, pero parang isang dekada na ang edad ni Dad. Tandang pananong. Naisip niya. Oh, bumalik ka na. Ang kanyang tono ay solemn na ngunit mapagpatawad. Pamham. Tumango si Murphy. Matagal na huminto si Oliver bago siya nagpatuloy, na sugatan. Umiling si Murphy habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay nagbabantang sisubog sa emosyon. Si Oliver ay tila nakahinga ng maluwag nang lumingon siya kay Justin ang nakangiti. Ang pasasalamat ko sa iyo, Justin. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi namin siya nahanap ng ganito kabilis. At kahit na ginawa namin iyon, walang sinasabi kung gaano namin siya makukuha. Wala lang. Baka makatulong ito na patunayan na ako ay isang lehitimong Ginoo. Hindi ko kayang sipsipin ang iyong anak ng tuyo at hindi tumulong sa kanyang pamilya sa panahon ng kagipitan, di ba? Humajejek si Justin. Tinapik ni Melinda si Justin sa bayang dahil sa kahihiyan. Anong sinasabi mo sa magulang ko? Si Mr. at Mrs. Brown ay masayang natawa sa nakita. You little brat. You better be grateful for your brother-in-law. Kung hindi siya sumipot sa tamang oras, ang gulo na ito ay kakapusan ng buhay mo. Hindi napigilan ni Oliver ang kanyang mga suntok. Masiglang tumango si Murphy. Alam ko na ngayon. Tila sa bandang huli ay itinoon niya ang kanyang mga mata sa katotohanan habang buong puso niyang tinatanggap ang pananaw ng kanyang ama habang naglalabas ng pasasalamat kay Justin. Gayunpaman, ang pinaka-emosyonal sa kanya ay ang likas na kabutihan ng kabaitan mula sa kanyang ama. Tila nababasa ni Oliver ang kanyang isipan habang idinagdag niya, hindi mo ba nakikitang kakaiba na hindi kita pinagalitan o pinagtaasan ng aking boses para sa iyong ginawa? Iniisip ko ito. Nauutol na sagot ni Murphy. Noon, sinigawan kita at ni-lecture dahil hindi kita nakitang mature na lalaki. Pero sa ngayon, nakikita ko na sa wakas ay lumaki ka na. Sigurado akong marami kang natutunan sa bayaw mo. Pero sigurado ako na kapag ang isang batang lalaki ay dumaan sa kanyang paglalakbay patungo sa pagkalalaki, hahanapin niyang gumawa ng mga tamang desisyon. Ang mga mag-aaral ni Murphy ay basang-basa sa luha habang sila ay dumarating sa kanyang mga pisngi bago siya nakikiramay na tumango. Magiliw siyang tinapik ni Justin sa likod. Maligo ka at magpalat ka ng malinis na damit. Tingnan mo, umiiyak ka na parang batang babae. Biglang bumagsak si Murphy sa sahig na gawa sa kahoy at yumuko kay Oliver. Bigla siyang bumangon habang bumababa bago nagmarcha patungo sa hagdan. Matapos makaalis ng mabilis si Murphy, hindi napigilan ni Melinda na magtanong, Hobby, paano mo nagawang lumaki si Murphy bilang isang tao sa isang araw? I was half expected temper tantrum. Mabilis niyang napansin na ang casual na pagtatanong ay nakakuha ng atraksyon ng dalawang matanda, habang siya ay nag-iisip ng bahagya bago niya ipaliwanag ang kanyang sarili. Wala lang. Pinakuha ko siya ng baril, itinutok iyon kay Gary, ang young master ng Giant Whale Society, at sinabihan siyang pasabugin ang ulo ng bastard na iyon. Ano? Napaungol si Oliver, halos mapatalon mula sa sopa dahil sa gulat. Nagkibit balikat si Justin habang casual niyang isinalaysay ang buong daloy ng mga pangyayari, ngunit sadyang iniwan ang katotohanan na si Murphy ay nalason. Natitiyak niya na ito ay isang hindi kinakailangang takot para sa pamilya Brown kung malalaman nila ito. Mahigpit na sinundan ni Oliver ang kanyang pagsasalaysay bago siya bumulong, tiyak na isa kang walang pakundangan na binata. Ang Giant Whale Society ay kilalang kilala sa mga katapatan nito sa maraming internasyonal na nagbebenta ng armas at underground na lipunan. Ang kanilang impluwensya ay sumasaklaw sa ilang mga bansa. Marami ang handang suportahan ang lipunan upang maghaiganti sa pag-asa ng malaking gantimpala. Ang ama ni Gary, si Zach Gaten, ay hindi hahayaang dumausdas ng ganoon kadali. Kung at kapag nagpasya siyang mag-aklas, ang ating lipunan ay kailangang maging handa.
Gayunpaman, hindi natatawa na tinalikuran ito ni Justin gaya ng nakasanayan niyang sinabi, alam ko kung ano ang ginagawa ko. Magpapadala ako ng mga reinforcement para suportahan kayo, sinisiguro ko sa inyo. Tungkol naman sa outreach ng Giant Whale Society, kailangan lang nating maghintay at tingnan kung ano ang kanilang gagawin. Kung 10 tao ang lalabas, magagarantiyahan ko kayo ng 10 patay na katawan. Kung 1,000,000 tao ang magpapakita sa inyo ng mga bangkay. Wow! Matapang na pag-aangkin ng isang binata. Hinahangaan kita. Humagalpak ng tawa si Oliver. Walang kabuluhan ang tinig ni Mrs. Brown, ang lahat ng kinakaharap ninyo ay mga bangkay araw-araw. Masyado bang hinihiling ang isang sandali ng kapayapaan? Diyan ka nagkakamali. Maraming bagay sa mundong ito na hindi maiiwasan sa pamamagitan lang ng paglayas. Sabay-sabay na tumango si Justin. Hindi ba iyon ang katotohanan? Noon ang tanging layunin ko lang ay maging isang disenteng mountain scorer chef. Sinong mag-aakala na ito na ang aking tadhana? Tandang pananong. Isip niya. Si Melinda ay hindi masyadong nag-aalala sa malaking usapan. Pagkatapos ng lahat, alam niya kung ano ang kaya ni Justin. She then affectionately pointed out, it's getting pretty late. It's about 3:30 in the morning ngayon. Hindi ba dapat pauwi ka na? Medyo pumutok si Justin ng isang tusong ngiti habang pinulupot niya ang kanyang braso sa malambot nitong koton na baywang at binigyan ng isang mapagmahal na kurot. Ilang oras na lang madaling araw na, sa inyo na lang yata ako mag-sleepover. Babe, saan ang kwarto mo? Sa harap mismo ng kanyang mga magulang, ang mga aksyon ni Justin ay hindi nalihim. Lumubog ng malalim ang mukha ni Melinda dahil sa kahihiyan ng maramdaman niyang nag-init ang kanyang tenga. You! Keep your hands to yourself. Nanonood sina mom and dad. So what? It just proves how intimate we are as a couple. Nauna si Justin sa kanyang motibo. Magiliw na tumawa si Mrs. Brown habang sinasabi niya, Melinda, itigil mo na ang pag-arte na parang bago ka lang sa mga bagay na ito. Iakyat mo si Justin, mahabang gabi na. Si Oliver, sa kabilang banda, ay wala nito. Ang pagmamasid sa puso ng kanyang pinakamamahal na anak na dinadala ng ibang lalaki sa harap mismo ng kanyang mga mata ay hindi isang bagay na gustong masaksihan ng sinumang ama. Ngumisi siya habang nakatalikod. Si Melinda ay nanlamig sa kanyang gulugod habang siya ay nakahover sa yakap ni Justin. Ito ay sa kanlurang bahagi ng ikalawang palapag. Hindi na makapaghintay pa si Justin habang sinasaklaw niya ang kanyang kasintahan na ngayon ay pulang-pula ng kamatis habang tuwang-tuwa siyang tumakbo patungo sa ipinahiwatig na direksyon. 846. Bagamat hindi karaniwang tumutuloy dito si Melinda dahil mayroon siyang sariling apartment, nilinis pa rin ng kanyang ina ang kanyang silid kung sakaling manatili siya sa gabi. Dirdiretsong tumakbo si Justin sa banyo para alisin ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Ang kalinisan ay mas mahalaga pa rin kaysa sa kanyang makalupang paghihimok. Pumasok si Melinda at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bakit mo ako sinama kung maliligo ka? Kaya nga tinatawag kididiya. Isa itong magandang pagkakataon para mag-shower tayo. Hinubad Justin ang kanyang damit habang ipinapaliwanag niya ito sa kanya. Inilagay siya nito sa bathtub at sumama sa kanya pagkatapos mapuno ito ng kaunti. Hindi sapat ang bathtub kaya pinaupo niya si Melinda sa kanyang kondongan. Magkalapit ang kanilang mga katawan dahil sa kanilang mga posisyon. Ang makinis na balat ni Melinda ay tila malasotla sa ilalim ng puting liwanag. Ramdam niya ang init mula sa katawan ni Justin, lalo na ang umbok na humahaplos sa kanyang panloob na hita. Napakasama mo. Hindi ka ba napapagod sa pagmamaneho at ginagawa ang lahat ng bagay na iyon? Inaantok na ako, alam mo ba, pagmamaktol ni Melinda. Hinahaplos-haplos ni Justin ang kanyang slim waist gamit ang isang kamay at sinakop ang kanyang busty chest gamit ang isa. Kinurot niya ang mga utong niya habang tinutokso siya. Walang kamalay-malay na may isang basa na nagsimulang umagos mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Sok-sok, mahal na Melinda, lalamog ang tubig kung ipagpatuloy mo ito, panunokso ni Justin. Si Melinda ay yumuko at tumalikod.
Bilasan mo, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparerekon. Nagmamadali ka. Ang tagal na nating hindi nagagawa kaya parang natutuyo ka na diba? Sinundot ni Justin ang kanyang mga pisngi. Umikot-ikot si Melinda, hinimas ang katawan ni Justin. Tumaas ang temperatura ng kanilang katawan kasabay ng tubig. Lagi mo na lang akong binubuli. Nakakaiti tuloy. Kung hindi ka kikilos, ako na mismo ang kukuha. Ngumisi si Melinda. Bagaman siya ay pagod at na-stress nitong mga nakaraang oras, ang lahat ng iyon ay tila natutunaw habang ang pagpukaw ay pumalit. Tumigil si Justin sa panunukso sa kanya at tumulak papasok nang makita niya ang pasukan. Mas gamaan ang pakiramdam ng katawan ni Melinda, marahil dahil sinanay niya ang kanyang katawan ayon sa patnubay ni Justin. Naramdaman ni Justin sa sandaling iyon na ang lahat ay tama sa mundo at bumaantong hininga siya ng may kasiyahan. Bahagyang napaungol si Melinda. Pakiramdam niya ay natutunaw siya sa nagliliyab na pagnanasa nito. Halos 1 oras silang nag-enjoy sa kanilang lovemaking session sa tubig. Si Melinda ay nagsisimula ng makaramdam ng pagod mula sa kanyang maraming orgasm, ngunit ito ay mas mahusay kumpara sa dati. Natunaw siya sa dibdib ni Justin. Hobby, mas malakas ang pakiramdam ko ngayon pagkatapos ng pagsasanay. Hinaplos ni Justin ang kanyang makinis na likod gamit ang isang kamay at ang kabilang kamay ay nilalaro ang kanyang dibdib. Kailangan mong ipagpatuloy ito. Tuturuan ko kayo ng sining ng paglilinang sa loob ng 2 buwan. Maniwala ka sa akin, mas magiging mas mabilis ito, masayang sabi ni Justin. Ikinalulungkot ni Justin ang hindi pagkakaroon ng mas formal na edukasyon tungkol sa paglilinang. Noon, hindi niya alam na ang mga babaeng birhen ay maaaring magsanay ng mas mabilis na paglilinang kaysa sa mga hindi. Siya ang salarin para sa lahat ng kanyang mga manliligaw sa aspetong ito. Ngayon ang tanging pagpipilian niya ay hayaan silang magsanay ng mas mahirap. Tanong ni Melinda, ngunit ang pagtakbo araw-araw ay nakakabagot. Mayroon bang ibang paraan na mas mabilis? Humajejek si Justin. Ang pagtakbo ay sinasanay ang iyong katawan sa kabuuan. Kung gusto mo, maaari kang makakuha ng ilang kagamitan upang ihiwalay ang iyong pagsasanay. Kung maaari mong panatilihin ang isang mataas na intensidad na ehersisyo bawat araw sa loob ng 1 buwan, naniniwala ako na ito ay sapat na. O maaari kang makakuha ng ilang mga elektron-ikong aparato tulad ng isang media player upang makagambala sa iyong pagtakbo. Ang pinakamahalagang bagay na sanayin mo ay ang iyong tibay. Makakatulong ito sa iyong paglilinang. Napangiti si Melinda. Oh yeah. Hobby, bakit hindi ka sumama sa akin sa mall at pumili ng mga kagamitang pang-sports para sa akin? Nagulat si Justin sa kanyang kahilingan. Ngayon, lumalaktaw ka sa trabaho. Hindi ako tatanggalin ni Boss Lysander dahil sa pagkawala ko 1 araw. At saka, walang anumang mahahalagang pagpupulong na dadaluhan ko ngayon. Isa pa, hindi ka nakakasama sa akin, malungkot na sabi ni Melinda. Napangiti ng awkward si Justin. Bakit hindi ka nalang humingi ng day off? I ditched Marian at the ball for your brother. Babalik ako kapag hindi na siya galit. Inilabas ni Melinda ang kanyang dila at tumawa. I feel bad for her but I'm happy that you did. What should I do? Masyado ba akong masama? Mukhang mapagbigay lang kayong mga babae pero talagang maalalahanin kayo sa hat. Sa tingin niyo hindi ko mapapansin. Tumawa si Justin. Pinandilatan siya ni Melinda ngunit hindi ito tumutol. Muli silang nahiga sa komportableng kama pagkatapos matuyo ang kanilang mga sarili. Napagdesisyonan nilang matulog dahil 9:00 pa lang magbubukas na ang mall. Humawak si Melinda sa kanyang mga braso at mahinang nagtanong, Hobby, pwede ba akong magtanong sa iyo? Oo naman, mahinang sagot ni Justin. Ang nanay ni Murphy, ang madrasta ko. Talaga bang? Pinatay ng tatay ko. Natahimik sandali si Justin bago sinabing, hindi, namatay siya dahil sa isang sakit. Oh. Bahagyang binuksan ni Justin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Babe, bakit ang dali mong maniwala sa akin? Ngumiti si Melinda, gumuhit ng mga bilog sa kanyang dibdib. Kasi kung sasabihin mo sa akin na tama, dapat tama.
Maniniwala ako kahit anong sabihin mo. It doesn't matter what you say or how she died. I believe that everything you say is for my own good and that's enough for me. Huminga ng malalim si Justin at ngumiti. May nakapagsabi na ba sa'yo noon na ang cute mo? Nag-isip sandali si Melinda. Hindi naman siguro, mukha naman akong mature diba? Tapos ngayon, ang cute mo talaga. Hinaplos ni Justin ang kanyang mga balikat. Ngumisi si Melinda. Sige, matulog na tayo. Ayoko nang matulog, biglang sabi ni Justin. Gusto kong lumaban muli ng 300 rounds kasama ang cute na Miss Melinda. Ikaw. Binaligtad siya ni Justin at muling niyakap. Madali niya itong napasok dahil pareho silang nakahubad. Nagpatuloy sila hanggang sa nasiyahan si Justin bago niya inihiga ang ulo sa kondongen nito para matulog. Nagising na lamang sila nang tumama ang sikat ng araw sa silid. Masakit ang katawan ni Melinda dahil sa matinding gabing naranasan niya. Tapos na ang kanyang mga magulang sa almusal nang makababa sila. Nag-iwan sila ng pagkain sa mesa para sa kanila. Hindi napigilan ni Oliver na sumimangot nang makita niyang late na bumaba si Justin kasama ang kanyang anak na babae. Hindi ka magtatrabaho. Bakit ang tagal mong bumaba? Namula si Melinda. Hindi ako pupunta ngayon, lalabas ako kasama si Justin mamaya. Tuwang-tuwa ang kanyang ina at kinaladkad siya sa isang sulok, binulungan siya, hindi ka gumamit ng anumang proteksyon, di ba? Melinda ay nalilito. Utu-uto kang bata, gumamit ka ba ng birth control? Curiosity na tanong ng mommy niya. Napahiya si Melinda sa sinabi ng kanyang ina. Mom, bakit mo natanong? Ano? Walang ganang sabi ng mama niya. Huwag kang gumamit ng proteksyon. Hindi ka na bata, kaya walang masama kung magkaanak ka. At saka, nabalitaan ko sa papa mo na baka hindi kayo magpapakasal ni Justin kaya ano bang masama kung magbuntis ka ng maaga. Kaya naming alagaan ang anak mo para sa iyo para hindi kami mainip sa bahay. Nakaramdam ng pait si Melinda, ngayong dinala ito ng kanyang ina. Siya ay nakatadhana na maging isa sa mga manliligaw ni Justin. Sa simula pa lang, okay na siya. Pero ngayong papalapit na sila, unti-unti na itong nagiging hindi komportable para sa kanya. 847. Bakit? Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Hindi. Ungol ni Melinda. Mom I warned you about this before and you didn't listen. You insisted to be with him. Baka hindi tayo normal na pamilya, pero isa akong babae na alam ang nararamdaman mo. Swerte mo, si Justin ay responsableng lalaki at kayang alagaan at protektahan ka. Makinig ka sa akin, manganak ka sa lalong madaling panahon. Balita ko hindi ka pa buntis si Boss Lysander kung kaya mong ipanganak ang anak mo. Napabuntong hininga si Melinda. Alam niya na dahil sa kakaibang pangangatawan ni Justin, mahirap para sa kanya na magkaanak sa mga normal na babae. Halos imposible na siyang mabuntis sa mga susunod na taon. Ngunit walang paraan para ipaalam niya sa kanyang mga magulang. Mom, don't worry. I know what I'm doing. At saka, kung sa tingin mo ay mas aalagaan ako ni Justin dahil lang sa isang baby, hindi niya sana pinakasalan si Boss Lysander. I'm not sure why but I bet she holds a special place in his heart. But I also know that I hold a place in his heart since he ditched her on a event for me. And that's good enough for me. Sumang-ayon ang kanyang ina at tinapik ang kanyang mga balikat, hinikayat na mag-almusal. Hindi siya makikitid na tao. Hindi niya kailanman papayagan si Oliver na magkaroon ng manliligaw sa Central City kung siya. Tinanong ni Justin si Oliver tungkol sa underworld at hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng mag-ina. Malamang na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente dahil sa gulo sa Giant Whale Society at ang pagsabog sa highway. Ngunit ang departamento ng pulisya ay hindi nang ahas na imbestigahan ng malalim ang investigasyon dahil ang mga kasangkot na partido ay hindi sila handang makipag-usap sa malapit na hinaharap. Dagdag pa, si Oliver ay may kaugnayan sa media at mga opisyal kaya nagawa niyang patahimikin sila.
Kahit na talagang malaman ng isang tao na si Justin ang may kasalanan ng malawakang pagpatay, magpipigil sila na kumilos mula sa sobrang komplikado ng kanyang background. Bagamat walang pakialam si Justin sa kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Gibson clan, hindi maikikaila na ang pagkakakilanlang ito ay may mga benepisyo. Nagmaneho si Justin patungo sa mall kasama si Melinda sakay ng bagong BMW X6. Nag-iisip pa rin si Justin kung paano niya dapat ipaliwanag ang sitwasyon kay Marian. Lalo siyang nakonsensya sa hindi pag-uwi kagabi kung kailan dapat. Naunawaan ni Melinda ang kanyang panloob na pakikibaka. Nagte-training din si Boss Lysander. Di ba? Kaya bakit hindi mo siya bibigyan ng maliit na regalo? Hindi naman pala habang buhay kang magtatago sa kanya. Tumanggaw si Justin bilang pagsang-ayon. Pareho silang naglakad-lakad sa mga pasilyo na may dalang mga gamit pang sports at kagamitang pang sports nang makarating sila sa retailer. Karaniwan, pupunta lang sila sa mall para bumili ng damit, kaya bagong karanasan para sa kanila ang pagpunta sa retailer ng mga gamit sa palakasan. Pumasok si Justin sa isang tindahan na nagbebenta ng mga gadget para sa pagtakbo. Ibinaba niya ang isang armband para sa mga mapi tatlo mula sa mga stand. Ito na. Isuot mo ito kapag tumatakbo ka para makinig ka ng musika para mawala sa isip mo ang mga bagay-bagay. Hindi naman ito mabigat. Pumalit si Melinda at tiningnan itong mabuti. Nakakunot ang noo niya habang nakatitig sa itim na bagay. Napakapangit nito, wala na bang mas maganda? Ano ang silbi ng paggamit ng maganda? Gusto mo bang titigan ka ng ibang tao? Hindi nasisiyahang tanong ni Justin. Hindi napigilan ni Melinda na matawa. Bakit ka magseselos dito? Walang tao sa apartment ko. Sinong manunood sa akin na tumakbo ng madaling araw? Lumapit sa kanila ang isang shop assistant na nakangiti habang sinasabi, "Madam, okay na ba ang lahat?" Mabilis na ikinaway ni Melinda ang kanyang mga braso habang awkward na sinabi niya, "Oo." Nagulat ang shop assistant at humihingi ng paumanhin, "Akala ko mag-asawa kayo, pasensya na." "Anong pinagsasabi mo? Asawa ko siya." Pumasok si Justin at hinawakan ang kamay ni Melinda. Gulat na tumingin sa kanya si Melinda. Kailan siya naging asawa mula sa manliligaw? Nataranta ang katulong sa tindahan ngunit hindi na nagsalita pa habang ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Ipinakilala niya sa kanila ang ilang kagamitang pampalakasan, kabilang ang ilang makulay na kagamitan para sa mga kababaihan. Si Melinda ay nasa state of shock pa rin nang umalis sila sa shop. Kinakabahan niyang tanong kay Justin. "Hobby, bakit mo nasabi yan? Itataboy ka kapag nalaman ni Boss Lysander. Ikaw lang at ako ang nandito. Kung hindi mo sasabihin, hindi niya malalaman." "Tiyak na hindi ko sasabihin sa kanya." Ngumisi si Justin. "Alam kong medyo masama ang loob nito sa kanya pero paano ako matatakot na tawagin kang asawa kung palagi mo akong tinatawag na hobby? Iyan ang tawag ko sa iyo dahil sa tingin ko ito ay matamis at na hinding-hindi ako magkakaroon ng tunay na asawa sa buong buhay ko." Ngumiti si Melinda, puno ng selos. Hinaplos ni Justin ang kanyang mga pisngi. "Alam kong marami na kayong sumuko para makasama ako. Ilang gabi akong walang tulog sa pag-iisip tungkol sa aking mga hayop na kilos. I rip you guys off your true paths in life to make you my women. May mga bagay na hindi basta-basta mapapatawad sa pamamagitan lang ng pagbili sa inyo ng mga branded na bagay o pag-aalok ng proteksyon. Bagaman hindi ko kayang tretuhin ang bawat isa sa inyo bilang isang tunay na asawa, gagawin ko ang aking makakaya. Kung kailangan kong maging isang masamang tao, ang pinakamaliit na magagawa ko ay patunayan ang aking puso sa taos puso, tama ba?" Tumingin si Melinda sa kanya ng malalim habang nakatipto at hinahalikan ang kanyang mga labi. "So you do have some form of self-awareness. Akala ko kidnap ako at inaalipin. But then there's no one better than you. Even the nicest of men are hurt me before." Para sa isang taong nasaktan noon, makatuwiran na pumili na lang ng taong malakas at kayang protektahan ako. Nalaglag ang pang ni Justin. "Ano? Pumili na lang. Ganun ba talaga ako ka hindi kaakit-akit? Hindi,
ikaw ay isang natatanging tao maliban sa katotohanan na sumama ka sa maraming manliligaw. Nagpatuloy si Melinda, idagdag pa ang iyong tangkad at hitsura. Gusto siyang paluran ni Justin ngunit hindi niya magawa, naaalala ang kanyang taas na 176 na sentimetro at ang kanyang ordinaryong hitsura. 176 cm sa Imperial, 16 na pinuno. Nagkwentuhan sila habang namimili at naupo sa isang restaurant para sa tanghalian pagkatapos nilang matapos. Balak sana nilang humanap ng ibang lugar at magkasama sa hapon pero may tumawag sa kumpanya. Ang presensya ni Melinda ay hiniling sa kumpanya dahil ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ay kailangang tanggapin ang isang mahalagang grupo ng mga tao mula sa ibang bansa. Masama ang pakiramdam ni Melinda ngunit trabaho ay trabaho. Nagpout siya kay Justin na humihiling sa kanya na pabulaykan siya. Ayaw siyang pilitin ni Justin kaya nagpa siya siyang sumama, dalhin sa kumpanya ang mga bagay na binili niya para kay Marian. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanya sa opisina nito at ipaliwanag ang nangyari. Mas maganda dito kaysa sa bahay kasama ang kanyang ina at si Yuna. Bumalik sila sa Yellow International Office Building bandang 2:00 ng hapon. Si Melinda ay tumakbo pabalik sa Public Relations Department para magtrabaho habang si Justin ay dala ang bag ng sports equipment at umakyat sa opisina ng CEO. Nabunggo niya si Hannah na pababa ng palabas ng elevator. Sa wakas ay nagawa niyang itago ang nakakahiyang gabing iyon sa likod niya at magpatuloy mula rito. Sinaman siya ni Hannah, ngunit agad na nag-aalalang nagtanong, Justin, nandito ka ba para kay Boss Lysander? Siyempre, sagot ni Justin. Hindi para sa akin. Huminto si Hannah. Nagulat si Justin sa narinig. Namula si Hannah at sinabing, sa palagay ko ay mas mabuti kung hindi ka na pumasok ngayon. Labis na nagalit si Boss Lysander sa iyo kagabi. Ni hindi ako nang ahas na magsalita ng malakas. Para akong nakatayo sa isang ice cellar. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot. 848. Digest ni Justin ang kanyang mga salita, nahulog sa malalim na pagmumuni. Kung sa iisang bahay tayo nakatira, konting oras na lang at tatawid na ako sa tulay na ito. Hindi na ako makakatakas dito. Sa huli ay nagpasya si Hannah na ito ay isang nawalang dahilan habang binigyan niya si Justin ng isang makapangyarihang sulyap bago niya niyakap ng mahigpit ang mga dokumento at nagmamadaling umalis. Naglakad-lakad si Justin patungo sa pintuan ng opisina ng CEO, nag-alinlangan ng matagal bago niya ito tuluyang kumatok. Pumasok ka. Ang boses ni Marian ay kitang-kitang nanginginig. Maingat na itinulak ni Justin ang pinto, pinapanatili ang kanyang ngiti bilang natural hanggat maaari habang siya ay bumalik sa kanyang nakakabutlak na kilos. Nako, hindi mahalaga kung ilang beses kung nakikita ang CEO sa kanyang upuan. Ang kanyang kahangahangang kagandahan ay talagang isang tanawin para sa mga sore eyes. O Marian, sayang naman para sa isang babaeng kasing kalibre mo ang nakaupo sa likod ng isang mesa. Kailangan ng mundo ang iyong nakamamanghang kagandahan sa buhay nito. Kaya naman gagawin mong perpektong ambasador para sa ating pandaigdigang cosmetics brand, hindi ba? Ang mga kababaihan ay ang pinakamadaling kapitan sa mga papuri tungkol sa kanilang hitsura, sa kabila ng pagiging tunay nito. Ngunit para kay Justin, ang kanyang matikas na kasanayan sa pagbootleg ay tila nawala sa biyaya dahil ang kanyang asawa ay halos hindi nabigla sa kanyang mga namunguna na pangungusap. Si Marian ay nakaupo pa rin sa kanyang upuan, binuklat ang mga dokumento sa kanyang dibdib. Ano ito? Ibinaba ni Marian ang walang tono na tugon. Nag-iwan pa rin iyon sa kanya ng ngiti ng pananabik. At least handa siyang tumugon sa kanya. Nagudyok ito sa kanya na magkomento, oh, nagwo-workout ka tuwing umaga nitong mga araw na ito, hindi ba? Nagpunta ako sa mall at nagpakuha ako ng tulong para dito. Dahan-dahang itinaas ni Marian ang kanyang ulo. Sinasabi ko si Director Gibson, kung wala kang mahahalagang bagay sa kamay, mangyaring umalis sa aking opisina. Inilayo ni Justin ang bag habang awkward siyang ngumisi. Oh, kung gayon, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Marian, alam kong galit ka sa akin, ngunit may dahilan ang nangyari kagabi.
Kailangan kong gumawa ng desisyon na may kinalaman sa buhay ng isang tao o sa kanilang pagkamatay. Well, great to hear that, Mr. Superhero. Hindi ba't ikaw lang ang pinaka-selfless at heroic sa aming lahat? It must be a dream to have a lover like you. But I'm sure walang kinalaman iyon sa akin para mailigtas mo ang paliwanag mo para sa ibang tao na talagang naapektuhan. Pagkatapos ay idinagdag ni Marian na may nakakatalam na tono, bukod dito, hindi ba bahagi lamang ng iyong karismatikong personalidad ang hindi sumagot sa sinuman? Personal kong iniisip na kapag nagsimula kang magpaliwanag at magsumamo ng iyong imahe ay magkakaroon ng malaking pinsala, hindi ba't nakakaawa iyon? Ibinuka ni Justin ang kanyang bibig ng kalahating bukas, hindi sigurado kung ano ang natitirang sasabihin sa kanyang pagtatangka na iligtas ang kanyang relasyon. Halika na. Alam kong hindi ko ito nagawa sa pinakamagandang paraan kagabi pero kailangan mong maunawaan. Tumakas ang sariling kapatid ni Melinda sa bahay. Masyadong takot humingi ng tulong ang tandang babae na iyon kaya naman nagtagal siya hanggang hiteng gabi. Sa mga pangyayaring iyon ay nakasalansan ay syempre magagalit at mabalisa ako. Oo, siya nga pala, nandoon ako para iligtas si Murphy, ang maliit na brat na iyon na humahabol sa ating Sheila, sigurado akong alam mo, hindi ba? Habang nilalaro niya ang lahat ng kanyang baraha, mapapansin lamang niya ang kumpletong pagwawalang bahala ni Marian sa kanyang paliwanag. Sige, nakikinig ako. Iginiit ni Marian. Sinakal ni Justin ang kanyang sarili habang idinagdag niya, ako. Tapos na ako, haha. Ayan. Magaling, ngayong tapos na ito, mangyaring lumabas ng silid. Ipinahayag ni Marian na nakadikit ang mga ngipin. Napuntong hininga si Justin habang nakakadismaya na tumango. Saktong pagtakbo niya patungo sa pinto, lumingon siya sa kanyang likuran, itinaas ang grocery bag bago siya nakangiting nagtanong, Marian, paano ang mga bagay na ito na pinili ko? Screw off. Napapikit si Justin, sigurado na siya ngayon na ang kanyang asawa ay nabalisa ngunit wala na siyang magagawa para pawiin ang tensyon. Gayunpaman, ito ay direktang konektado sa personal na karanasan ni Marian noong nakaraang gabi. Nag-uugnay ang lahat sa panahong dumalo sina Justin at Marian bilang power couple, ngunit bago magsimula ang pangunahing kaganapan, iniwan niya itong mag-isa. Isa pa, ang mga sinabi niya sa telepono ang nagpapukaw ng interes ng mga bisitang dumalo dahil halatang babae ang kanyang kausap. At sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng palaisipan, ang sitwasyon ni Marian ay naging napaka-awkward na ang mga chismis ng pagdaraya ng kanyang asawa ay kumakalat na parang napakalaking apoy. Ito ay hindi isang bagong pangyayari sa gitna ng mga elite. Ngunit para sa kanya na tumayong malungkot sa harap ng masasamang tao na may mga bulungan at pangungutya sa kanyang likuran, ang mga bulong ay malakas na parang hiyawan, bawat salita ay parang punyal na tumatagos sa kanyang puso. Ang hindi maintindihan ni Marian ay, ang bastard na iyon ay nagkaroon pa ng lakas ng loob na manatili sa labas buong gabi, na iniwan siyang parang paslit na may bagong laruan. At pagkatapos ng maraming masasakit na oras sa wakas ay nagpakita siya sa kanyang sarili sa opisina, gayunpaman nagkaroon siya ng tenacity na humingi ng kapatawaran sa hindi masasarap na pagkain o katanji tanging mga regalo, ngunit walang kwentang kagamitan sa pagsasanay. Itinuring ni Marian sa sandaling iyon ang kanyang sarili na matino upang hindi ihagis ang monitor sa kanyang mukha. Paglabas ng opisina ni Marian, si Justin ay karaniwang nawala ng interes na manatili doon. Ilang mabilis na tawag ang ginawa niya upang matiyak na maayos ang takbo ng lahat bago siya lumabas ng gusali. Pag-uwi, abala si Rebecca sa pag-aayos ng mga maliliit na hanay ng mga sitaw sa buong hardin. Ang mga sitaw na kanyang itinanim ay handa ng anihin sa loob ng isang linggo. Dahil wala silang magagawa sa bahay, ang pag-aalaga sa hardin ay naging paborito nilang libangan. Ang pagliban ni Justin sa bahay mula kagabi ay nararapat na binanggit sa pamamagitan ni Marian sa dalawang matanda na siya ay umalis dahil sa isang emergency. Sa pagmamasid sa pagpasok ni Justin sa estate, agad na iniwan ni Rebecca ang kanyang libangan at tumakbo papunta sa kanya. Anak, anong nangyari kagabi? Bakit ang songgit-songgit ni Marian kaninang umaga? Kanina pa siya hindi ganyan. Teka, nakahanap ka na ba ng bagong babaeng Brad mo?
Nawala ang pakiramdam ni Justin nang sumagot siya, "Nay, bakit sa tingin mo ay nakikipag-ugnay ako sa bawat babaeng nakakasalamuha ko? Kung gayon bakit galit na galit si Marian sa iyo?" Napamura si Rebecca sa pagkadismaya. Si Justin ay parehong nasaraan ng loob habang isinalaysay niya ang buod ng mga kaganapan kagabi. At dahil doon ay pinili mong manatili sa labas buong gabi. Awkward na hinawakan ni Justin ang kanyang buhok bilang reaksyon mula sa kanyang sinabi. Bueno, bumalik ako sa Stonegate ng 2:00 ng umaga at naisip ko na mas mabuti kung sa bahay ni Melinda na lang ako magpalipis ng gabi. Ginawa kong prioridad ngayon ang paghingi ng tawad sa aking mga ginawa, ngunit nang pumunta ako sa opisina ngayon na may dalang mga regalo, si Marian ay wala nito. Nagalit si Rebecca, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang aidadagdag. You little rascal, gusto mo ba akong atakehin sa puso? Bakit kailangan mong laging nasa gitna ng lahat ng isyo sa bahay na ito? Mga regalo. Well, hayaan mo akong tingnan ito. It better be her favorite glutinous rice balls. Kung tungkol sa katotohanan na ang kanyang manugang na babae ay partikular na nakahilig sa pagkahumaling sa mga bola ng malagkit, si Rebecca ay maiiwan sa paghanga sa tuwing mapapansin niya ang kanyang pagmamahal sa matamis na pagkain. Riktibong umiling si Justin bilang tugon. Naku, hindi, sa pagkakataong ito ay nag-one up ako. Binili ko sa kanya ang pinakabagong kagamitan sa pag-eehersisyo. Sinabi ko sa kanya na mag-ehersisyo ng higit pa, hindi ba, para magkasya ang mga ito sa tamang lugar. Habang nagsasalita, binuksan ni Justin ang kanyang shopping bag at buong pagmamalaking itinulak ito sa harap ng kanyang ina. Itinaas ni Rebecca ang sling bag at isang nakabalot na iPod na sadyang pinili ni Justin, ay tinitigan ng matagal, bago siya bumantong hininga. Ngayong pag-isipan ko iyon, sa palagay ko ay talagang tama na sinabihan ka ni Marian na umalis sa kanyang opisina. Karapat-dapat ka. Mukha. Nakaramdam si Justin ng nakakagigil na pagdampi sa kanyang puso. Ngunit medyo humanga si Melinda sa regalo, bakit hindi ito gagana kay Marian? Tila sumuko na si Rebecca sa pagiging walang taktika ni Justin nang ibinaba niya ang bag ng mga regalo at bumalik upang ayusin ang kanyang bean sprouts. Naiwan si Justin na nag-iisa sa tulala. Kasunod nito, nagkulong si Justin sa kanyang silid, walang tigil na naglalakad sa internet habang paminsan-minsang nagpost para maingat na pumili at ayusin ang isang playlist sa MP3 na binili niya para sa kanya. Gayunpaman, hindi sinasabi na ang kanyang mga iniisip ay ganap na sinasakop ng mga ideya kung paano aamuan ang nagbubuga ng apoy mula sa kanyang asawa. Nang malapit na ang oras para sa hapunan, nagmamadaling bumaba si Justin sa pag-asam sa pagbabalik ni Marian para lamang salubungin ang paghahayag na abala siya sa isang pang-internasyonal na aktibidad ng negosyo na inorganisa ng gobyerno. Inihanda ni Justin ang isang puno ng mga nakapapawi na parirala na nasayang. Nang maging komportable si Justin sa hapagkainan, agad na napansin ni Justin na kahit si Sheila, ang kanyang pinakamalaking taga-suporta ay wala kahit saan. Nay, Yuna, nasaan si Sheila? Hindi ko pa siya nakikita nitong mga nakaraang araw. Wala naman sigurong nagbo-volunteer pa siya sa mga orphanage sa gabi. Dumating si Yuna na may dalang clay pot na puno ng umuusok na noodles habang tumatawa, "Young master, sige lang at maghukay ka." Si Sheila ay nagtatrabaho ng part-time sa beach nitong ilang araw kaya sakay siya ng night bus pabalik. 849. Hindi alam ni Justin ang tungkol dito at hindi rin siya nagulat, alam kung gaano kitigas ang ulo ni Sheila. Siya ay umaasa pa rin na maging malaya sa kabila ng pagiging nasa ilalim ng pangangalaga ng ibang tao kahit na hindi na niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Gayon din, hindi na nakikipag-ugnayan ang Star Moon Group mula noong umalis si Park Jong-hyun, kaya walang paraan upang malaman kung ano ang nangyari sa dating pangulo. Marahil ay sumuko na sila sa pagsisikap na bawiin siya. Sinabi ni Rebecca, "Justin, bakit hindi mo sunduin si Sheila mamaya dahil libre ka? Hindi ligtas para sa isang batang babae na sumakay ng bus ng gabing-gabi. Ayos lang, walang lalaki ang mananalo laban sa kanya." Humajejek si Justin. Pinandilatan siya ni Rebecca. "Papatayin ka ba kung sunduin mo siya? Umalis na sana si Marian kung malaya siya."
Hindi makahanap ng dahilan si Justin na huwag gawin iyon kaya tumanggo siya. Gayunpaman, wala itong kahulugan sa kanya. Kung gusto niyang magtrabaho at iplano ang lahat, walang dahilan para magmaneho siya. Nagmaneho si Justin 1 oras pagkatapos ng hapunan patungo sa restaurant na binanggit ni Rebecca. Hindi biro ang karamihan dahil peak season. Sa araw, puno ang beach. Pagkatapos ay sa gabi ang mga tao ay kumakain ng pagkaing dagat sa mga hawker stall habang ninanamnam ang simoy ng dagat. Ang mga puno ng palma ay umindayog sa kahabaan ng hangin sa ilalim ng liwanag ng gabi. Ang ginintoang buhangin ay mukhang lalong malambot na iluminado ng liwanag ng buwan. Humihingal si Justin habang ninanamnam ang simoy ng dagat pagkatapos ay parada ang kanyang sasakyan. Napuno ng amoy ng usok ang hangin sa kahabaan ng mga hawker stall. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang stall ng hawker kung saan nagtatrabaho si Sheila malapit sa timog na bahagi ng beach. Nakasuot siya ng lumang dilaw na damit na may mamantika na apron sa kanyang baywang. Naka-ponytail ang buhok niya. Hindi niya napansin ang paglapit nito sa malayo dahil abala siya sa pagpupunas ng mga mesa. Basang-basa siya sa pawis kahit maangin ang gabi. Matapos linisin ang huling mesa, tumangala siya at nakita si Justin. Umangat ang mga kamay nito at kumaway sa kanya pagkatapos ng ilang sandali na nagulat. Kuya Gibson, bakit ka nandito? Pumasok si Justin sa booth at tumingin sa paligid. Tinanong ako ni nanay na sunduin ka. Nag-aalala siya na ikaw mismo ang sumakay sa bus. Bakit ka mag-isa, nasaan ang amo mo? Tumawa ng kakaiba si Sheila. Lumabas si boss at ang iba pang mga manggagawa para uminom. Maaari akong umalis kapag tapos na akong maglinis at hintayin silang bumalik. Nagdilim ang mukha ni Justin nang maunawaan niya ang nakapaloob na mensahe. Binubuli ka ba? Sinadya ba nilang iwan ka sa pinakamahirap na gawain? Ayos lang, nandito naman ako para magtrabaho. Ngumiti si Sheila. Sumimangot si Justin at inalis ang tela sa kanya. Umalis ka sa trabaho mo at sundan mo ako pauwi. Tinatrato ka namin na parang isang prinsesa ngunit nagdurusa ka pa rin sa kanilang mga kamay. Kung malaman ito ni Yuna at nanay, sila ay labis na magalit. Mabilis na pinulot ni Sheila ang tela at ngumisi. Kuya Gibson, paano mo ito magagawa? Estudyante lang ako at hindi boss. Wala namang masama kung gumawa pa ako ng kaunti. At saka, pumasok ako sa trabaho para magkaroon ng karanasan. Ako. Ikaw. Ang ibig mong sabihin, mali ako. At mabuti na lang na binubuli ka nila. Malungkot na tanong ni Justin. Pinisil ni Sheila ang kanyang mga pisngi. Oo naman. Hindi ako natutuwa na binubuli nila ako pero kailangan kong harapin ang realidad. Kuya Gibson, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Na walang dapat humamon sa iyo o mag-utos sa iyo. Hindi naman kami ganoon ka-espesyal. Buti na lang pinayagan ako ng boss ko na magtrabaho at hindi ibabawas ang sweldo ko. Akala mo ba pumunta ako dito para maglaro? Ngumisi si Justin na bigla sa bigla ang lecture. Hoy, kailan mo ba ako sermonan? Si Sheila ay parang gripo ng tubig, hindi napigilan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. So what? You're not much older than me and yet you keep calling me a girl. I'm already a university student. Noong unang panahon, nanay na sana ako ngayon. Paano mo ako matatawag na bata kung mas marami akong karanasan kaysa sa iyo sa kalye? Mas nauna pa akong nagtitinda ng mga rice cake kaysa sa iyo at sa mga tuhog mong tupa. Kaya huwag mo akong i-lecture. Naramdaman ni Justin na parang sisubog ang kanyang ulo. Ano, nakuha ng pusa ang iyong dila? Ngumisi si Sheila. No wonder lagi kang naiinis si Sister Marian. Kung ako lang, hindi na talaga kita matitiis. Masyado kang makasarili, iniisip mo na palagi kang tama at ang iba ay laging nagsasalita ng kalokohan. Ang iba ay walang pakialam dahil bukas palad silang ngunit kapag nagsimula silang mag-isip, ang lahat ay dahil sa iyong kay-abangan. Nanlaki ang mga mata ni Justin at itinuro siya ng nanginginig na mga kamay. Kay, ikaw. Ikaw ba talaga si Sheila? Inilagay ni Sheila ang kanyang mga palad sa magkabilang gilid ng kanyang baywang.
I didn't want to voice out my opinions in the past but last night was the last straw. Alam mo ba kung gaano siya katagal naghintay sa'yo kagabi? Naghintay siya hanggang 2:00 ng madaling araw. Kung hindi ko siya nilusob para tubig at ginising siya, magkakasakit siya. Ni hindi man lang siya nakatalukbong ng kumot sa sofa, paano mo siya hahayaan na magdulse? Lalaki ka at naiintindihan ko na baka busy ka. Pero kung may lakas ka ng loob na manligaw sa napakaraming babae, bakit hindi mo kayang alagaan ang asawa mo? Isang inutil at self-centered na lalaki lang ang gagawa niyan. Mas mabuti pang hiwalayan ka ni Sister Marian. Maraming lalaki sa mundo na handang alagaan siya ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Tiningnan siya ni Justin ng walang laman. Ang kanyang emosyon ay tumaas-baba na parang roller coaster na nagbabago mula sa pagkalito at galit patungo sa pagkakasala at panghihinayang. Sandali siyang nag-isip at napabuntong hininga. Talaga bang hinintay ako ni Marian hanggang 2? Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Hindi ko malalaman na wala ka kung hindi sinabi sa akin ni Sister Marian. Kahit na may kailangan kang apurahin, ganoon ba talaga kahirap tumawag sa telepono? Hininaan ni Sheila ang kanyang boses nang mapagtanto niyang masyado siyang marahas sa pagsasalita. Ang malamig na mukha ni Marian ay lumitaw sa kanyang ulo at ang kanyang puso ay kumirot sa mga salitang sinabi niya sa galit, ngunit sa pagitan ng sakit ay may init. Bumantong hininga si Justin at tumawa ng mapait. Tama ka, tanga ako. Masama ang pakiramdam ni Sheila nang makita siyang puno ng guilt, hinawakan niya ang kanyang apron habang nakayuko ang ulo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magalit ng labis, Kuya Gibson. Alam kong mahal mo si Sister Marian ngunit ang iyong nakaraan ang dahilan ng iyong mga aksyon. Lumaki si Sister Marian sa isang napakaseryosong kapaligiran. Ang kanyang ugali ay tiyak na magkasalungat sa iyong walang pag-aalala. Ngunit ang inyong dalawa ay may napakaraming pinagdaanan kaya't patuloy pa rin kayong nagmamalasakit sa isa't isa sa lahat ng ito. Kung hindi sana ay naghintay kayo ni Sister Marian. Malalim ang tingin ni Justin habang tahimik siya. Maya-maya ay naglakad siya papunta kay Sheila. Itinaas ni Sheila ang kanyang ulo, hindi naiintindihan ang kanyang tingin. Bigla siyang lumapit at tinapik ang ulo niya. Sheila Moon, ito na ang huling beses na tatapik ang ulo mo bilang kapatid mo. Hindi ko nagagawin ito, malumanay na sabi ni Justin habang nakangiti. Napatulala si Sheila. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Mula ngayong gabi, nagbago ka na bilang Miss Sheila Moon. Isang babae na nagkataon na mas bata sa akin, nagsalita si Justin sa malambing na boses. Tinitigan siya ni Sheila ng pipi at ngumisi sa kanya pagkaraan ng ilang oras. Nagniningning ang mukha niya. Sinasabi mo ba ito dahil gusto mo akong ligawan? Ano? Sumigaw si Justin. Huwag kang masyadong excited, girl. Ikaw, sinabi mo lang na hindi na ako maliit na babae. Sigaw ni Sheila sa kanya. Agad na tinakpan ni Justin ang kanyang bibig at awkward na sinabi, hehe, lumabas ito sa aking bibig. Sister Sheila, bilasan mong maglinis para makaalis tayo ng maaga. Napakunot ng noo si Sheila at tumalikod para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nakatingin si Justin ng blanco, tinitingnan ang tumatalbog na nakapusod at ang kanyang slim leg sa ilalim ng damit. 850. Nang matapos si Sheila sa kanyang trabaho, bumalik ang kanyang amo sa kung ano ang pinakamahusay na inilarawan bilang isang napakalasing na estado. Siya ay lubos na mapagbigay sa kanyang sweldo na nagbibigay sa kanya ng $40 para sa kalahating araw ng trabaho. Gustong suntukin ni Justin ang kanyang masungit na mukha ngunit sa huli ay nagpasya siyang hindi naalala ang nakaraang lecture ni Sheila. Tama siya. Maaaring kamukha ko ang mga tao sa paligid ko pero hindi sila katulad ko. Ang mga normal na tao ay may kanya-kanyang paraan ng pakikitungo sa mga bagay-bagay. Kailangan kong mapagtanto iyon at itigil ang pag-arte na parang malupit. Mukhang kailangan ko na talagang ayusin ang mga iniisip ko. Hindi ba't ang aking mga paglilinang ay dapat magbigay sa akin ng mas masayang buhay? Bakit ba ako naguguluhan pa rin? Naisip niya. Hindi pa rin maintindihan ni Justin ang pinagmulan ng kanyang paglilinang kahit na nagbasa na ng maraming libro mula sa Tower of Scrolls.
Ang cultivation na nakuha niya mula sa Endless Resolve Restoration Scripture ay hindi katulad ng ibang uri ng cultivation na nakita niya. Tahimik silang naglakad papunta sa sasakyan. Pinag-iisipan pa rin ni Justin kung paano siya dapat humingi ng tawad kay Marian samantalang si Sheila ay ayaw masira ang kapaligiran. Pinili niyang hindi tanungin ang pagpapalit ng sasakyan ni Justin. Ipinapalagay niya na isa ito sa mga kotse ni Marian at pinili niya ito ng random. Nakaramdam ng pagkadismaya si Justin at nang makita niyang hindi nagsasalita si Sheila. Nais nitong humingi ng opinyon sa kanya. Nang magsisimula na sana siyang magsalita, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa kanyang tabi. Tinakpin ni Sheila ang kanyang tiyan habang namumula. Natarante si Justin sa ingay. Sheila, hindi ka pa naghahapunan, di ba? Awkward na tumango si Sheila at sinabing, masyado akong abala kaya nakalimutan kong kumain. Kumunat ang noo ni Justin. Anong gusto mong kainin? Bibilhin kita. Isipin mo na lang ang bayad sa lecture mo. Inilibot ni Sheila ang mga mata sa kanya. Ano ang pinagsasabi mo, bayad at kung ano-ano pa? Hindi iyon ang punto, sabihin mo lang kung saan mo gustong kumain. Ngumiti si Justin. Kinagat ni Sheila ang kanyang labi at sumagot, kumanan ka sa harap sa supermarket ng gabing-gabi doon. Mayroon itong Korean instant noodles at seaweed wrapped rice, doon tayo kumain. Ano? Instant noodles. Seaweed wrapped rice. Kumaibat ang mga labi ni Justin. Ngunit sumuko pa rin siya nang makita ang seryosong mukha ni Sheila. Tila ang kanyang background ay may higit na impluwensya sa kanyang mga pagpipilian kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos magpasyang kumain sa supermarket, sinamahan siya ni Justin na kumuha ng paborito niyang kimchi-flavored instant noodles at isang kahon ng seaweed wrapped rice. Nakaupo sila sa labas ng supermarket habang naghihintay na maluto ang instant noodles. Mukhang kalokohan sa kanila ang maghintay ng isang mangkok ng instant noodles na maluto sa gabi, ngunit mukhang nasa sabik si Sheila sa pag-iisip nito. Hindi napigilan ni Justin na magtanong, Sheila, ano ang dapat kong sabihin kay Marian para mapatawad niya ako? Gutom na dinidilaan niya ang labi niya at napakunot ang noo niya sa tanong nito. Bakit kailangan mong magpaliwanag ng kahit ano? Hindi dapat. Kaya dapat akong magpanggap na parang walang nangyari. Sumagot si Sheila, ang ibig kong sabihin ay walang saysay na subukan mong ipaliwanag ang iyong sarili. Kuya Gibson, sa palagay mo ba ay talagang gustong makinig ni Sister Marian sa iyong mahabang pagpapaliwanag? Nalito si Justin. Kung gayon, ano ang gusto niyang marinig? Tiningnan siya ni Sheila ng walang pag-asa at bumaantong hininga. Galit siya sa iyo ngayon. Anumang mga paliwanag na gagawin mo ay makikita habang sinusubukan mong sabihin sa kanya na wala siyang dahilan para magalit. Parang hinihingi lang niya ito. Ang magagawa mo lang ngayon ay humingi ng tawad sa kanya at umasang mapatawad ka. Saglit na nag-isip si Justin at nag-aalangan na sinabi, kaya dapat akong magmakaawa sa kanya. Ikaw ang hindi nagayos ng mga bagay kaya anong masama doon? Akala ko ba may malaking puso ang mga lalaki? Sinabi ni Sheila, ang mga babae ay hindi tumutugon ng maayos sa pangangatwiran kapag sila ay nagagalit. Kung ako sa iyo ay hindi ako lumabas ng opisina. Magmamakaawa ako at patuloy na humihingi ng tawad hanggang sa mapatawad niya ako. Kung pinagagalitin ka niya, dapat kang makinig. Mas mabuti pa, dapat mong pagsabihan ang iyong sarili. Kung sinaktan ka niya, manatili ka. Asawa mo siya kaya bakit mo pakialam sa iniisip ng iba? Napalunok si Justin. Sheila, saan mo natutunan ang lahat ng ito? Inilibot ni Sheila ang kanyang mga mata. Kuya Gibson, simple-minded ka talaga. Tignan mo lahat ng Taiwanese at Korean drama. Baka macho sa umpisa ang mga male lead actors pero itatabi nila ang ego nila sa harap ng mga babae. Pwede kang maging matatag sa harap ng lahat pero bakit mo gagawin iyon sa harap ng asawa mo? Namanhid na tumango si Justin. Pakiramdam niya ay ilang taon na siyang hindi nakakausap. Generation gap. Hindi pwede. Wala pa siyang 25. Ngunit ang lahat ng mga dramang iyon ay parang exaggerated. Tandang pananong. Napaisip si Justin, napakamot ng ulo.
Inihain ng instant noodles pagkaraan ng ilang sandali at binuksan ni Sheila ang seaweed wrapped rice. Binilang niya ang mga ito at sinabi, Brother Gibson, mayroong 5 piraso dito at bawat isa sa atin ay nakakakuha ng 2 piraso. Ano ang dapat nating gawin sa huling piraso? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Justin, pwede mo namang kainin ito, bakit mo ako tanungin? How could we do that? Parang pinagbigyan kita. Sabi mo magkaibigan tayo, bakit mo pa ako hahayaan? Nagpout si Sheila at nagreklamo. Ngumiti ng mapait si Justin. Sige, kung naaabala ka, kukunin ko. Hindi. Umiling si Sheila. Bakit hindi tayo maglaro ng bato, papel, gunting? Ang mananalo ay makakain. Natigilan si Justin. Gusto mo bang makipaglaro ako sa iyo para dito? Bakit? Natatakot ka ba? Tinuya siya ni Sheila. Tinawag na si Justin na isang simpleng tao, hindi niya magawang bitawan pagkatapos na tuyain ng ganito. Sige, maglalaro ako pero ang talo ay kailangang i-flick sa noo. Sabi ni Justin. Hinampis ni Sheila ang mesa. Okay. Pero sabihin ko sa inyo ngayon, binansagan akong Harry ng mga noo sa bahay ampunan. Ibinulong ni Justin ang kanyang manggas. Tumigil ka na sa pagsasalita at magsimula na tayo. Iisipin ng iba na tulala sila kapag nakita nila pero seryosong seryoso sila dito. Bato, papel, gunting, shoot. Nagpakita si Justin ng bato at si Sheila ay nagpakita ng gunting. Naging berde ang mukha ni Sheila habang nakapout. Ang swerte mo. Naawa yata ang Diyos sa iyo dahil napagalitan ka ni Sister Marian. Halika. Hindi nagatubili si Justin at pinitik ang kanyang noo habang may suot na mapagmataas na ngiti. Hooray! Tinakpin ni Sheila ang kanyang noo at ngumisi. Kuya Gibson, I'm a pretty girl. How can you hit me so hard? It hurts. Napakasakit kahit na hindi siya gumamit ng maraming lakas. Sino bang magandang babae sa mundo ang tatawag sa kanilang sarili? Sabihin ko sa iyo, hindi kami nanlalako sa bahay na ito at bawal din ang bluffan. Tumawa ng masama si Justin. Nagmura si Sheila sa ilalim ng kanyang hininga. Hindi pwede, maglaro tayo ng 2 round pa. Muli. Napatulala si Justin, kailangan ba talaga nating gawin ito para sa isang piraso ng seaweed wrapped rice? Ito ay makakaapekto sa aking karangalan bilang Harry ng mga noo. Paano ko ito magagaan? Tumanggaw si Sheila. Walang pakialam si Justin. Sige. At kaya naglaro sila ng isa pang round. Nagpakita si Justin ng papel at pinutol ito ng gunting ni Sheila. Ay! Tumalon si Sheila sa kanyang upuan at tumakbo kay Justin. Okay, huwag kang gumalaw, turn ko na. Mas nakahinga si Justin nang maluwag nang makita ang kanyang masayang mukha. Siya ay talagang isang maliit na babae. Naisip niya. Kaya pumikit siya at hinintay ito. Dinilaan ni Sheila ang kanyang mga labi at bumuga ng hangin patungo sa kanyang noo. Binuksan ni Justin ang kanyang mga mata sa pag-usisa. Sheila, anong ginagawa mo? Bakit ka bumuga ng hangin? Napahawak si Sheila sa kanyang ulo. Don't move. Don't move. Mas masakit pagkatapos mong gawin to. You should lower your guard since I'm a girl. Napatulala si Justin habang inaakala niyang hindi ito masasaktan kahit gaano pa siya nito sinaktan. Ngunit pinili niyang itago ang kaunting impormasyong iyon sa kanyang sarili. Kaya pinaikit niyang muli ang kanyang mga mata at hinayaan si Sheila na gawin ang kanyang bagay. Lumapit si Sheila kay Justin at magpapahangin, ngunit kakaiba ang pakiramdam pagkatapos na magambala. Napakalapit ng labi nito sa mukha niya at kung lalapit siya, mahahalikan niya ang mukha nito. Hindi maiwasang isipin ni Sheila kung ano ang mangyayari kung hahalikan siya nito. Napaglalaruan kaya niya ito bilang gantimpala sa pagkuha sa kanya. Pero hindi naman niya ito manliligaw kaya hindi ba nakakailang na halikan siya ng random? Hindi, maganda ang pakikitungo sa iyo ni Sister Marian. Paano mo naisip ito? Tandang pananong. Sabi niya sa sarili niya. Namula si Sheila mula sa kanyang mga iniisip, ang kanyang isip ay nagulo sa mga iniisip habang siya ay nagpupumilit na magdesisyon.
Natigilan siya at nakalimutang huminga. Naghintay ng ilang sandali si Justin ngunit wala siyang maramdamang anuman mula kay Sheila, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata at nalilitong nagtanong, "Sheila, anong problema? Bakit pulang-pula ang mukha mo?" Nagulat si Sheila at nauutal siya, "Oh, ginagawa ko na." Matapos sabihin iyon ay wala siyang pakialam kung ipikit ni Justin ang kanyang mga mata at agad na pinitik ang kanyang noo. Tahimik lang siya habang tumatakbo pabalik sa upuan niya at kinain ang instant noodles niya nang hindi umimik. Tanong ni Justin, "Akala ko ba naglalaw tayo ng 3 round? So sino ang kakain ng pagkain kung pareho tayong nakapuntos ng isa? Who cares? Hindi tayo mga bata kaya bakit mo ito pakialam?" Tumangala si Sheila at nagreklamo. Kumaibat ang mga labi ni Justin. Napakagulo ng isip ng babaeng ito. Isang sandali ito ay sobrang mahalaga sa kanya, sa susunod na sandali, ako ay tinatawag na isang bata para sa pag-aalaga sa lahat. Umiling si Justin at hindi na nagsalita pa. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Maria nang makauwi sila pagkatapos kumain. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."